Ang babaeng ito ay magaling maglaro ng sugal pero nagtatrabaho siya sa isang kasino. Ang trabaho niya ay hanapin ang mga nanloloko sa sugal. Naglagay ang babaeng ito ng chip sa ilalim ng kanyang baso ng alak. Ang dalawang ito ay nagtutulungan sa panloloko. Itong lalaking ito ay nagtatago naman ng baraha sa kanyang manggas. Sa tuwing mahahanap niya ang mga nanloloko sa sugal, magpapatalastas siya sa pamamagitan ng walkie-talkie at ang mga nanloloko ay dadalhin ng security guard. Ang pangalan niya ay Don Serra. Siya ay ipinanganak na may napakalinaw na paningin. Hindi lang niya nakikita ng malinaw ang lahat sa layong 30 kilometro, kundi naobserbahan din niya ng malinaw ang bawat pores sa malapit na distansya. Bigla siyang may nakitang lalaking nakasuot ng cotton coat na nagnanakaw. Narito ang chip ng katabing manlalaro. Nang aalis na siya, nakita niya ang isang lalaking nakaputing blazer na umupo sa tabi ng magnanakaw at nakikipag-usap sa kanya. Alam ni Serra na ang dalawang ito ay magkasabwat. Agad niyang tinawag ang security. Pagkatapos, nilagyan niya ng braso ang balikat ng dalawa para magpahaba ng oras. Sa oras na ito, napansin ni Serra na ang magnanakaw ay ang kriminal na hinahanap ng pulis. Ang pabuya sa paghahanap ay 5 milyon won. Kaya inutusan niya ang security na dalhin ang dalawa sa isang silid. Pagkatapos mag-obserba ng mas maigi, napansin niya na ang bigote at buhok ng lalaking naka-blazer ay peke. Sigurado siyang masama rin siya. Umalis si Serra sa silid kung saan niya ikinulong ang dalawa. Inisip niya ang tungkol sa pabuya na makukuha niya, kaya hindi niya napigilang tumawa ng malakas. Pero ang hindi inaasahan ni Serra ay ang lalaking naka-blazer na ikinulong niya ay ang ifi ng isang malaking pamilya ng mga negosyante. Ang dahilan kung bakit nag-anyong ganoon siya ay para hanapin ang magnanakaw dahil gusto niyang malaman kung saan nakuha ng magnanakaw ang kwintas. Ang kwintas na iyon ay galing pa sa 25 taon na nakakaraan. Ang kwintas na tinawag na Queen's Tear ay ang regalo ng ama ng Zihi sa kanyang ina. Ang kanyang ina ay pinatay pagkatapos na isuot ang kwintas. Ang mamamatay tao ay hindi pa rin nahuhuli at ang kwintas ay nawawala rin. Pero kamakailan lang ay lumitaw ang kwintas na ito sa isang auction. Nag-anyong iba siya at pumasok sa lugar ng auction para lihim na imbestigahan kung sino ang nagbenta ng kwintas. Hindi niya inaasahan na may nakakita sa kanya na isang security guard at tinawag ang security team. Tinanggal ng Zihi ang maskara sa kanyang mukha at sumugod para makipag-away sa mga security guard. Kahit na siya ang pinakabatang presidente, magaling siyang makipaglaban. Sa loob lang ng 2 hanggang 3 galaw, natalo na niya ang lahat ng security guard. Matagumpay na nakapasok ang Zihi sa silid na naglalaman ng mga lihim na dokumento. Kahit na naghanap na siya sa computer at sa mga file, wala pa rin siyang mahanap na impormasyon tungkol sa nagbenta ng kwintas. Sa oras na ito, bigla siyang nakarinig ng mga yabag, kaya tumakbo siya at nagtago sa likod ng aparador. Pero may cute na aso na nakakita sa kanya. Siguro likas sa kanya ang may atraksyon sa mga aso. Tumalon-talon ang aso sa kanya. Wala siyang pagpipilian kaya lumabas siya at tinanong ang babae kung sino ang nagbenta ng kwintas. Sa oras na ito, tumakbo na naman ang cute na aso. Nag-aalala ang babae kaya dali-dali niyang binuhat ang aso at nagkunwari na makikipagtulungan sa kanya. Ang totoo, kinuha niya ng palihim ang 6 na baril sa mesa. Pagkatapos, itinutok niya ito sa ulo ng lalaki at binaril ng walang pag-aalinlangan. Ang totoo, naunahan na niya ang baril sa drawer at kinuha na niya ang lahat ng bala. Tiningnan niya ang cute na aso na tumakbo sa harap niya at ang nag-aalalang mga mata ng babae. Nakita ng Zihi na natuklasan na niya ang katotohanan. Pagdating ng kanyang mga tauhan, nakita nila na nakatali sa isang upuan ang kanilang boss. Pagkalabas ng Zihi sa gusali, nakita niyang nawawala ang kanyang sasakyan. Nakita niyang malapit na siyang maabutan, kaya wala siyang pagpipilian kundi kunin ang pink na e-bike sa kalye para tumakas. Kaya, may isa pang humahabol sa kanya. Siya ay si Serra dahil ang pink na e-bike na ito ay ang paborito niyang sasakyan. Pero 5 kilometro lang ang takbo nito. Gayunpaman, ginamit ng Zihi ang bilis para pansamantalang makapag-iba ng lane at matagumpay na makatakas. Pagkatapos, nagpunta siya sa kanyang matalik na kaibigan na isa ring abogado at isang master hacker na siyang Jinmo. Nahanap niya ang nagbenta ng kwintas. Mula sa kwintas ng aso, kung hinahanap ng pulis ang kriminal na ito, kailangan niyang tanungin ang pinagmulan ng kwintas sa lalong madaling panahon. Ngunit sinabi ng magnanakaw na sasabihin niya lang ito kapag nakatakas na siya. Kaya tinawagan ng Zihi siyang Jinmo para simulan ang plan E. Sa oras na ito, nasa labas si Serra at handa nang tumawag sa pulis para dakpin sila. Bigla siyang may nakitang lalaki na nagpupumiglas sa likod ng isang poste na parang binubugbog siya. Dali-dali siyang tumulong at nakita niyang walang bumubugbog sa kanya. Pero parang may nakita ang lalaking ito na isang halimaw. Sa huli, nagpatuloy pa rin siya sa pag-convulse sa lupa. Ang totoo, lahat ng ito ay isinulat niyang Jinmo. Para mabigyan si Yoon Seon-woo at ang magnanakaw ng oras para makatakas, nagkunwari si ang Jinmo na nawalan ng malay para magtagal ang oras. Nang nakita siya ni Don Serra na nawalan ng malay, sunod-sunod niya siyang sinampal sa mukha. Sa huli, hindi na niya kinaya pa, kaya nagising siya. Pagkatapos, sinadya niyang magsabi ng mga nakakalito na salita at tumakas. Iniwan niya si Serra na may mukhang nag-aalala. Ngayon lang niya napansin na nakatakas na ang 5 milyon won niya. Kaya, ginamit niya ang kanyang espesyal na kakayahan para
para hanapin ang dalawa sa dulo ng pasilyo. Pagkatapos, tinawag niya ang security para habulin sila. Agad na hinadlangan ang lahat ng labasan. Sa huli, sina Yoon Seon-woo at ang magnanakaw ay wala ng tatakasan. Maaari na lang silang magtago sa rooftop na hindi masyadong binabantayan. Kinalaban ni Yoon Seon-woo ang magnanakaw sa pamamagitan ng paghagis nito sa kanyang balikat. Dahil sa sakit, nagsalita rin ang magnanakaw na ninakaw ang kwintas mula sa bahay ng isang babaeng artista. Sa oras na ito, tumakbo na rin si Sera at ang mga security guard. Hinawakan ni Seon-woo ang liig ng magnanakaw at susubukang tumalon sa gusali. Ang magnanakaw ay natakot at tinanggal ang kanyang panlabas na damit. Nakita ni Seon-woo na walang kwenta siya, kaya tumalon siya mismo. Ang pagtalong ito ay nagulat kina Sera at sa mga security guard. Pero nang tumakbo sila para tingnan, nakita nila na nahulog siya sa isang truck na nagdadala ng basura at nakatakas ng ligtas. Pagkatapos ng trabaho, pinuntahan ni Sera ang kanyang matalik na kaibigan na si Nahi at nagreklamo na ang 5 milyon won na hinahabol niya ay nawala na. Ang isa sa dalawang magnanakaw ay nakatakas. Ang trabaho niyang hulihin ang isa pa ay inagaw ng security chief. Habang inaaliw siya ni Nahi, bigla niyang nakita ang kanyang nawawalang helmet. Sa huli, naibalik ang sasakyan, ngunit nawala ang helmet. Naalala ni Sera na ang lalaking tumakas sakay ng kanyang minamahal na sasakyan ay ang tumalon mula sa gusali at nakatakas. Ang driver ng truck ng basura sa oras na iyon ay ang nakasuot ng helmet. Kaya, ang magnanakaw ay dapat na nasa sasakyang iyon. Gusto niyang makuha ang kanyang 5 milyon won. Kaya, walang sinabi si Sera, agad siyang sumakay ng sasakyan at sinundan sila. Sa kanyang mga mata na mas matalas pa sa agila, nakita niyang malinaw ang plaka ng sasakyan. Pagkatapos ay pumunta siya sa pinakamataas na lugar para tingnan ang buong lungsod at mabilis na nahanap ang sasakyan. Pagkatapos ay nakita niya si Yoon Seon-woo na nakasuot ng itim na damit at pumapasok sa bahay ng iba. Kaya agad siyang tumawag ng pulis. Nakatingin siya kay Seon-woo at nakita niya ang isang pulang dugo sa kama. Si Seon-woo ay pumunta sa bahay ng babaeng artista na ninakawan ng kwintas. Maliwanag na may nangyaring pagpatay dito. Nang napansin ni Seon-woo na may mali at aalis na sana siya, sinabi ng pulis na siya ang naging pangunahing suspect. Sa kabutihang palad, bagong dating lang si Seon-woo sa eksena, kaya wala siyang oras para gumawa ng krimen. Dagdag pa rito, walang ebidensya, kaya pinakawalan siya. Pero may utos pa rin na bawal siyang umalis. Matapos basahin ang balita, nalaman ni Sera na ang lalaki ay ang pinakabatang presidente, si Yoon Seon-woo. Ngayon, nagsisisi na si Sera, natatakot na baka magkaproblema siya. Pagkatapos, agad niyang hinanap si Nahi para pag-usapan kung dapat ba niyang sabihin sa pulis na nakita niya ang totoong suspect para mapawalang sala ang si. Pero sinabi ni Nahi na huwag na lang itong pansinin. Sa oras na ito, nakatanggap si Nahi ng tawag mula sa home management. Kailangan na niyang lumipat agad at nangako ang may-ari ng bahay na babayaran siya ng dobleng kompensasyon na napagkasunduan. Matapos paulit-ulit na magtanong, nalaman niyang nakatira ang may-ari ng bahay sa ika-negatibo 2 palapag. Kaya, galit na galit si Sera na umakyat sa ika-negatibo 2 palapag para kausapin ang may-ari ng bahay. Ang may-ari ng bahay ay ang mayabang na si Yoon Seon-woo. Ngayon ay ginagamit niya ang kanyang posisyon para maghiganti. Nang marinig niya ang malakas na katok sa labas, nanahimik si Yoon Seon-woo at inutusan ang kanyang kaibigang si Yang Jin-mo na mag-isa niyang harapin ito. Pagkapasok ni Don Sera, nagsalita agad siya na sinasabi na kahit ang may-ari ng bahay ay hindi maaaring abusuhin ang privacy ng iba. Hindi dahil may pera ka ay gagawin mo na ang gusto mo. Kahit na sa kaunting paraan, hindi maaaring masayang ang pagsisikap ng aking kaibigan. Sa oras na ito, lumabas si Seon-woo at mas lalo pa itong ikinagalit ni Sera. Malinaw na ginagamit niya ang kanyang posisyon para maghiganti. Kaya, ginamit ni Sera ang nangyari sa kasino para takutin si Seon-woo. Dahil hindi pa nalulutas ang kaso ng suspect, kung matutuklasan na nag-anyong iba siya, mas magiging mahirap pa ang sitwasyon. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang nakita niya noong gabi ng pagpatay. May isang kahina-hinalang tao na may daladalang malaking maleta. Ito ay maaaring isang mahalagang clue na makatutulong kay si Yoon Seon-woo na makatakas sa pagiging suspect. Kaya sa huli, nagkasundo ang dalawang panig. Pumayag si Yoon Seon-woo na huwag nang bawiin ang bahay at nagdesisyon din si Don Sera na tulungan siyang mahanap ang tunay na pumatay upang mapawalang sala siya. Nang malaman ni Yoon Seon-woo na si Don Sera ay may kakayahang makakita ng malinaw sa malayo, may naisip siyang ideya. Alam ni Don Sera na hindi siya maniniwala na ipinanganak siyang may kakayahang makakita ng malayo. Kaya't mariin niyang sinabi na noong panahong iyon ay nakakita siya sa kabila ng pader at may nakitang isang lalaki na may daladalang maleta na papalayo. Nang makitang walang pag-aalinlangan si Don Sera sa pagsasalita, sumunod siya ng may pagdududa. Gusto niyang makita kung anong pakulo ang gagawin ng babaeng ito. Hindi niya inaasahan na dinala siya sa isang patay na dulo. Biglang nawala ng pasensya si Yoon Seon-woo at naghandang umalis. Hindi makapaniwala si Don Sera na mali ang nakita niya. Pagkatapos niyang mag-obserba ng maigi, nakita niya ang isang kamera na ilang daang metro ang layo. Dahil sa profesionalismo ng hacker na si Yang Jin-mo, nakuha nila ang video kung saan may lumitaw. Mayroon niyang isang taong humihila ng isang malaking maleta papunta sa direksyong ito. Sa huli, pumasok din siya sa eskinita at nagmaneho papasok sa lungsod. Agad nilang pinalaki ang plaka ng sasakyan para mahanap ang impormasyon ng sasakyan. Mabilis na nahanap ni Yang Jin-mo ang impormasyon ng taong ito. Nakita ni Yoon Seon-woo si Don Sera sa ibang paraan dahil dito. Pero pagkatapos nilang makuha ang impormasyon tungkol sa suspect, iniwan nila siya roon at mag-isa silang nag-imbestiga. Iniwan siya pagkatapos niyang magamit. Galit na galit si Sera, kaya tumawag siya para sabihin ang mahalagang impormasyong ito sa pulis. Pagkatapos niyang tumawag,
nakita niyang bumalik ang Si. Ang totoo, pinakinggan niya si Yang Jinmo na nagsabing sa tulong ni Sera, mas maraming oras ang matitipid. Kaya, bumalik siya. Dahil dito, nagpa siya siyang upahan si Sera para maging kanyang detective. Sa gayon, opisyal na nabuo ang tatlong detective. Una, hinanap nila ang manager ng babaeng artista na pinatay. Gaya ng inaasahan, agad na nakilala ng manager ang lalaki sa larawan. Siya ang taong matagal nang sumusunod at nanggugulo sa babaeng artista. Pero walang alam ang manager tungkol sa kwintas. Pagkatapos, nahanap din nila ang matagal ng kasamahan ng babaeng idolo. Sinabi niya na ang kwintas ay maaaring regalo ng boyfriend ng idolo. Kahit na hindi niya alam ang pagkakakilanlan ng boyfriend, alam niyang madalas silang magkasama sa Alien nightclub sa Gangnam. Kaya, nagbihis si Yoon Seon-woo at si Don Sera ng kakaiba para makasali sila rito. Mismong si Yoon Seon-woo ang nagsuot ng mamahaling kwintas kay Sera. Ginamit nila ang kwintas bilang pain at ang susunod na hakbang ay hintayin na may kumagat. Sa nightclub, sa oras na ito, may isang babae na hindi nasiyahan sa sinabi ng isang mayamang lalaki. Kaya binubugbog na siya ng lalaki. Humingi ng tulong ang babae sa lahat. Ngunit ang tugon sa paligid niya ay kawalang bahala. Ang kanilang mga kilos ay parang nanonood sila ng dula. Sa oras na ito, hindi na makatiis si Don Sera. Lumapit siya sa mayamang lalaki at ibinuhos ang isang balde ng tubig na may yelo sa kanyang ulo. Pagkatapos ay sinampal niya ito. Ngunit ang nakakatawang resulta ay nagustuhan ng mayamang lalaki ang mga babaeng may ganitong pagkatao. Matagumpay na naakit ni Sera ang kanyang pagnanais na manakop. Nagsimulang hawakan ng mayamang lalaki si Sera. Ginamit ni Sera ang lahat ng kanyang lakas para itulak siya at umalis. Ngunit may pumigil sa kanya. Ang kanyang mga superpower ay nakatulong sa kanya na makita ang mangyayari sa kanya. Sa mahalagang sandali, umupo siya. Ang bote ng salamin ay tumama sa ulo ng lalaking nasa harap. Naging baliw ang mayamang lalaki sa ginawa niya. Itinaas niya ang kanyang kamay para suntukin siya ng malakas. Sa kabutihang palad, nakaiwas siya at tumakas palabas. Pero nabangga niya ang isang lalaki. Pagkatapos niyang tingnan ng maigi, nakita niyang si Yoon Seon-woo ito na nakasuot ng bagong blazer. Ang totoo, si Yang Jinmo ay nag-obserba at nakita niyang nasa panganib si Don Sera, kaya sinabi niya ito sa Si. Pero may mga security guard na nagbabantay sa pinto, kaya hindi makapasok ang isang ordinaryong tao. Kinailangan ni Seon-woo na magpalit ng damit. Pagkatapos, inalis niya si Sera sa isang cool na paraan. Tiningnan ni Sera ang lalaking nagligtas sa kanya ng may pagmamahal at unti-unting lumapit sa kanya. Nagtataka ang mga mata ni Yoon Seon-woo. Pareho siyang natatakot at may inaasahan. Pero sinabi ni Sera na anong iniisip niya. Ang totoo, nakita ni Sera sa mga mata ng Sihi na may isang taong lihim na kumukuha ng video sa likod niya. Kaya, niyakap niya ito at sinabi ang nakita niya. Pero matagal nang nagmamasid ang Sihi at wala siyang makita. Nang makita niya na nag-aalala si Sera, wala siyang pagpipilian kundi pigilan siya at sinubukang alisin ang maskara ng lalaki. Talagang may nakatagong kamera. Nang makita ng taong may maskara na nakita siya, tumakas siya pero nadapa siya kay Sera. Pagkatapos tanggalin ang maskara, nalaman nilang siya pala ang manager at ang kagamitan ay napaka-professional. Sa unang tingin, mukhang isang ordinaryong kriminal ang lalaki. Pagkatapos niyang pilitin, umamin siyang inutusan siya ng kanyang amo na lihim na kumuha ng mga video ng mga babaeng idolo na nagpapakasaya para ma-blackmail sila at sa pilitang pumayag ang babaeng artista sa mga hinihiling ng kumpanya. At sa pagkakataong ito, ang kanyang misyon ay gumawa ng isang video para makalikha ng iskandalo kay Yoon Seon-woo kasama ang mga babaeng idolo para ma-blackmail ang Si na pumirma ng kontrata sa mga babaeng idolo ng kanilang kumpanya. Para sa karagdagang ebidensya, ginamit ni Yoon Seon-woo ang telepono ng manager para magpadala ng mensahe sa kanyang amo. Sinabi niya na nalantad siya at hinahanap ni Seon-woo ang iba pang mga video. Sa sandaling natanggap ng amo ang mensahe at gusto niyang tanggalin ang mga video, lumitaw ang tatlong detective. Hinarap nila ang tatlong ito. Wala siyang pagkakataon para makatakas kaya nilunok niya ang video memory card. Ngunit dahil sa sobrang liit ng kanyang lalamunan, naipit ang memory card. Si Yoon Seon-woo at si Yang Jinmo ay matagal na nag-aaway, ngunit walang nangyari. Para maiwasan ang walang awa na amo na mamatay sa pagkakasakal, kinailangan ni Sera na gamitin ang Heimlich maneuver. Niyakap niya ito mula sa likod at malakas na dinikdik ang tiyan niya. Agad na lumabas ang memory card sa kanyang bibig. Ang dalawang lalaki ay tumingin sa isa't isa ng may pagtataka. Kinuha pa ni Sera ang memory card mula sa lupa at ibinigay ito sa presidente sa gitna ng kanyang pagkamangha. Ang pulis na si Sera ay nasa kabilang panig na nakumpirma na ang sasakyan sa pamamagitan ng impormasyon na ibinigay ni Sera at natagpuan ang mga bakas ng dugo. Nagpabagsak din ang kwintas sa puwang sa sasakyan. Agad silang humingi ng city cross-reference at inaresto ang suspect. Sa kabilang panig, bumalik agad ang tatlo sa bahay para suriin ang kamera. Nakita nila na may suot na pulseras ang artista na sumusuporta sa mga pasyente ng cancer. Nakita ni Sera na may isang stalker na sumusunod sa kanya. Nakilala niya ito sa pamamagitan ng palawit na mayroong Christmas tree na nakasabit sa kanyang backpack. Siya ang taong umalis sa bahay ng artista noong araw na naganap ang kaso. Gayunpaman, gaano man kalaki ang pagpapalaki ni Seon-woo at ni Jinmo sa larawan, wala silang makitang ganoong bagay. Dahil hindi niya maipaliwanag, gumawa si Seon-woo ng dahilan para umalis
umalis dahil huli na ng oras. Ngunit tinawag siya ni Yoon Seon-woo at tinanong kung may nakalimutan ba siya. Pinapurihan siya ni Seon-woo sa pagliligtas sa kanya kanina. Pero pinapaalala ni Seon-woo na ibalik ang kwintas. Nahihiya si Sera na tanggalin ang kwintas. Nakita niya na maingat na inilagay ni Seon-woo ang kwintas. Nasuklam siya at sinabing, ang mga mayaman ay kuripot. Nang malaman niyang nagkakahalaga ang kwintas ng 1 bilyong won, nagulat si Sera. Hindi siya makapaniwala at hinawakan niya ang kanyang leg. Pag-uwi niya, kinwestiyon siya ng kanyang matalik na kaibigan kung nagnakaw ba siya ng damit. Dahil ang damit na suot niya ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 milyong won. Ang halagang ito ay katumbas ng kalahating taon ng kanyang sweldo. Tinanong siya ng kanyang matalik na kaibigan kung saan siya nagtatrabaho. Sumagot lang si Sera na ang araw na ito ay ang araw na ginawa niya ang pinakamahusay na trabaho sa kanyang buhay. Kinabukasan, sa wakas ay nakita rin ni Yoon Seon-woo at Yang Jinmo ang Christmas tree sa naprosesong larawan. Sa sandaling ito, napagtanto nilang totoo ang lahat ng sinabi ni Don Sera. Nalaman nilang ang kakayahan niya ay ang magkaroon ng mata na may kakayahang makakita ng malayo. Ngunit dahil gusto niyang makasiguro sa kakayahan ni Don Sera, pumunta si Yoon Seon-woo sa rooftop at tinawagan siya. Sinabing bibigyan niya siya ng regalo at pinapanood siya sa tuktok ng gusali ng korporasyon. Nang inalis ni Don Sera ang kanyang salamin at nakita ang nakasulat doon, lubos siyang nabigla dahil natuklasan ni Yoon Seon-woo ang kanyang sikreto. Para lalo pang masubukan ang kakayahan ni Don Sera, nagpanggap si Yoon Seon-woo na natumba. Si Don Sera, aking naisip na siya ay nahulog mula sa rooftop at sumigaw. Ang kanyang reaksyon ay naging dahilan upang si Yoon ay maging sigurado na nakikita niya ang bawat galaw niya. Kung siya ay tutulong, mas madali ang paglutas ng kasong pagpatay na ito. Habang pinag-uusapan ni Yoon at Jinmo ang susunod na plano, tumunog ang alarma mula sa surveillance camera. Nakita nila na sinira ng manager ang pinto. Habang ginagamit ng manager ang buong lakas niya para itulak ang pinto, bumalik si Yoon mula sa law office ni Jinmo. Nakita ni Yoon na suot ng manager ang eksaktong bracelet na suot ng pinaslang na aktres. Lumalabas na ang bracelet na ito ay nasa kamay ng manager. Nangangahulugan ito ng kanilang donasyon sa mga batang may cancer. Ito ay isang napakahalagang clue. Nagmamadaling pumasok si Yoon sa secret elevator sa opisina para bumaba sa basement ng law office. Ang nakakagulat, magkakonekta ang dalawang secret locations na ito. Sa oras na ito, iniimbestigahan din ni Jinmo ang anak ng suspect dahil kasama rin ito sa listahan ng mga nag-donate. Lumalabas na ang koneksyon sa pagitan ng suspect at ng pinaslang na aktres ay ang batang ito. Habang naghahanda si Yoon na lumabas para mag-imbestiga, biglang may narinig siyang ingay sa ibabang palapag. Mula sa surveillance camera, nakita niya na may grand opening ang dessert shop sa ibaba. Ang tindahan na ito ay nakakaakit ng maraming empleyado ng kumpanya. Kung bababa si Yoon, tiyak na makikilala siya ng mga empleyado. Buong tiwala si Jinmo na paalisin ang lahat. Sinadya niyang sirain ang tinapay na suhol ni MS Nahi. Pagkatapos ay nahulog niya ang welcome baloon. Bagamat inayos na, hindi pa rin makatayo ng matatag ang mga baloon. Si Jinmo ang kailangang mag-entertain sa mga bisita. Sa huli, si Sera ang tumulong sa kanya. Dahil dito, nabuo ang isang malapit na pagkakaibigan sa pagitan ng dalawa. Pagdating nila sa ospital, natuklasan nila na nagsimula na ang investigasyon ng pulisya. Natuklasan nilang kapatid pala ni Sera ang pulis, kaya nagmamadali silang nagtago para makinig. Sinabi ng nurse na si Tingtong, ang anak ng suspect, ay na-discharge na. Sa pamamagitan ng salaysay ng bata, nalaman nila na sa harap ng ibang tao, ang suspect ay isang mabait at maibiging ama, ngunit kapag walang tao, masama ang pakikitungo niya kay Tingtong. Bagamat agad silang tumawag sa pulis, dahil sa bata pa si Tingtong, hindi siya makatakas sa kamay ng malupit na ama. Sa sandaling ito, nakatanggap sila ng impormasyon na mayroong search warrant at kailangan silang pumunta sa bahay ng suspect kaagad. Matapos umalis ang pulisya, nakita ng dalawa sa isang larawan sa ospital ang presensya ng aktres. Buhat-buhat niya ang anak ng suspect, at bukod pa rito, ang aktres ay isang mayabang at malupit na tao. Isang taong handang gumanti, ngunit hinayaan ang suspect na subaybayan at guluhin siya sa mahabang panahon. Ipinapakita nito na mayroon silang lihim. Sa kabilang dako, natuklasan ng pulisya na ang suspect ay isang taong may dalawang mukha. Ginagamit niya ang tulong pinansyal para sa anak niya para bumili ng droga. Marahil, dahil sa kakulangan sa pera, target niya ang aktres. Sa pamamagitan ng salaysay ng mga kapitbahay, nalaman nila na ang suspect ay isang abusadong asawa na sinaktan ang kanyang misis ilang buwan na ang nakakaraan. Sa sandaling ito, napansin ng pulis na mayroong mga dents sa sulok ng kwarto. Nang inangat niya ang kumot, tama nga na maraming dugo. Hindi nakakapagtaka na umalis ang asawa niya at hindi na bumalik. Samantala, para makakuha ng mas maraming impormasyon, sa ilalim ng plano ni Jinmo, pumasok si Sera sa ospital at nakasama niya sa kwarto ang isang ale na akala niya ay bagong kasal sila ni Yoon. Para mapanatili ang lihim, agad na umamin si Yoon na mag-asawa sila na hindi pa matagal nakasal. Sa ilalim ng tingin ng ale, maingat na inalalaya ni Yoon si Sera palabas. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang telepono sa kama. Nang malaman ni Nahi, ang matalik niyang kaibigan, na na-ospital si Sera, nagulat siya at agad na nagmamadaling pumunta sa ospital. Nagmamadali si Sera na kumuha ng impormasyon, nang hindi nalalaman na sa mata ng ale, siya ay naging isang masamang at malandi na lalaki. Tinanong niya ang head nurse kung ang gabi ng Hunyo 8 ay ang gabi ng insidente.
Narito ka ba para magtrabaho? Nang marinig ang tanong na ito, sandaling natigilan ang head nurse. Pagkatapos ay kinuha ang duty roster para suriin at sinabing nag-duty siya noong gabing iyon. Nagpasalamat si Ji-Yoon at tumalikod para umalis. Pagkatapos, sinabi niya kay Jinmo sa pamamagitan ng headset na imbestigahan ang kinaroroonan ng lahat ng pediatric nurses noong gabing iyon at narinig din ng head nurse ang sinabi niya ng malinaw. Matapos ang check-up, hinarang si Sera ng ale at sinabing kamukha niya raw si Sera, kaya ibubunyag niya ang isang sikreto. Pagkatapos, walang sabi-sabing hinila niya si Sera. Sa kotse, habang sinusuri ni Jinmo ang sitwasyon, biglang narinig niya ang tunog ng bigla ang preno ng kotse. Paglingon niya, nakita niya si Nahi na nagmamadali, kaya agad niya itong hinabol at sumigaw. Ang sigaw ay nakapagtakot kay Nahi, kaya agad siyang huminto. Sinundan siya ni Jinmo at hinawakan siya. Mukhang gusto niyang umamin ng pag-ibig. Naisip ng ale na ligtas ang banyo, kaya seryoso siyang nagturo kay Sera at sinabing kailangan niyang turuan ng leksyon ang kanyang asawa. Dati, ang asawa ng ale ay nagkatinginan sa head nurse at nabihag. Habang iniisip ni Sera ang relasyon ng head nurse sa kasong ito, narinig niya ang sigaw ni Jinmo mula sa headset. Talagang pumunta si Nahi sa ospital para hanapin siya. Sa oras na ito, sinusubukan pa rin ni Jinmo na magpaliban ng oras. Sobrang nag-aalala si Nahi, kaya wala siyang oras para bigyang pansin si Jinmo. Alam niyang si Sera ay isang malakas na babae na kahit may lagnat na 39 degrees, ay patuloy pa rin sa pagtatrabaho. Tiyak na si Ji-Yoon at Jinmo ang gumawa nito sa kanya. Habang patuloy siyang inakusahan, unti-unting nagalit si Jinmo. Kinuha niya ang inumin na binili niya para kay Nahi at ininom ito ng mabilis. Sa wakas, hindi na makatiis si Nahi. Ayaw na niyang makipag-away pa sa kanya. Nang tumalikod si Nahi para umalis, biglang bumagsak si Jinmo at hinawakan ang kanyang lalamunan na namumula ang mukha. Pagkatapos, mukhang nahihirapan siyang huminga. Nang magkita ang dalawa para tawagan si Jinmo, napagtanto nilang hindi siya makontak. Sa oras na ito, tumawag si Nahi at sinabi kay Sera na dinala si Jinmo sa emergency room. Nagmamadaling tumakbo si Sera at si Yoon. Sa isang tabi, tinanong ni Ji-Yoon si Nahi kung binigyan niya ito ng gatas, tama? Sabi ni Nahi, siya mismo ang uminom. Sino ang mag-aakala na ganoon pala kalala ang allergy niya sa gatas? Tinanong pabalik ni Nahi si Sera kung bakit bigla siyang na-ospital. Sinabi ni Sera na nagpatingin lang siya. Nang makasigurado si Nahi na maayos si Sera, sa wakas ay kalmado na siya. Nang gabi, gustong umuwi ni Ji-Yoon para matulog. Hindi inaasahan na tumawag ang tiyuhin at tiyahin niya. Wala nang ibang magawa si Ji-Yoon, kundi hilahin ang kurtina at humiga sa kama kasama si Sera. Kaya kinabukasan, pagkatapos buksan ng isang tao ang kurtina, nasaksihan ko ang kakilakilabot na tanawin na ito. Ang lalaking natutulog sa malambot na kama, talagang naisip niyang masyadong matigas ang kama. Sumasakit ang buong katawan niya dahil sa pagtulog, ngunit ang kanyang may sakit na asawa ay natutulog ng maayos. Sa nakatiklop na kama, agad na pinagalitan ng tiyahin si Ji-Yoon Seonwoo. Mabilis na niyugyog ni Ji-Yoon Seonwoo si Don Sera at sinabihan itong tumayo. Sumigaw ang tiyuhin sa tabi, umihingi ng tulong. Mabilis na bumangon si Kang Wan-soo mula sa kama at tinulungan ang kanyang asawa na bumangon. Sa oras na ito, inihain ng tiyuhin ang almusal na may mukha ng pag-ayaw. Sa pagkakataong ito, naging mas matalino si Kang Wan-soo. Mabilis na ginaya ang pag-ugali ng tiyuhin, inangat ang maliit na mesa at inayos ang pagkain. Patuloy na sinisisi ng tiyahin si Ji-Yoon Seonwoo. Gusto rin ni Don Sera na gamitin ang pagkakataon na ito upang pagsabihan si Ji-Yoon Seonwoo. Nagkunwari siyang laging binubuli ng kanyang asawa at hindi pinapansin. Gaya ng inaasahan, sinabihan ng tiyuhin si Ji-Yoon Seonwoo na mabilis na subuan ang kanyang asawa. Sa ilalim ng sapilitan ng lahat, walang ibang pagpipilian si Ji-Yoon Seonwoo kundi sumunod. Hindi inaasahan, si Don Sera ay nagiging mas humihingi. Sinabi niyang gusto niyang kumain ng karne. Dumilim ang mukha ni Ji-Yoon Seonwoo habang sumusulyap sa tiyuhin sa kabilang panig. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pagsubo sa kanya ng isang piraso ng karne ng baka. Sa wakas ay natapos na ni Ji-Yoon Seonwoo ang pagsubo kay Don Sera. Paglabas pa lang niya ng silid, nakita siya ng tagapamahala na papunta sa ospital. Nang makita ni Ji-Yoon Seonwoo na sinusundan siya ng tagapamahala, natakot siya at tumakbo palayo. Ngunit ang tagapamahala ay napakasigasig. Kahit masakit ang kanyang binti, tumakbo pa rin siya upang habulin si Ji-Yoon Seonwoo. Nang makita ni Ji-Yoon Seonwoo si Don Sera, pakiramdam niya ay nakakita siya ng tagapagligtas. Nagulat si Don Sera nang makita si Ji-Yoon Seonwoo na lumilipad patungo sa kanya. Sinamantala ni Ji-Yoon Seonwoo ang pagkakataong ito upang takpan ang kanyang bibig. Pagkatapos ay mabilis niya itong hinila upang magtago. Sa kabutihang palad, naloko niya ang tagapamahala at nakatakas. Nag-isip-isip ang tatlong tao. Ayon sa tiyahin at sa suspect, ang chief nurse ay napakakaisang-isang dahil hindi siya pumasok sa trabaho noong gabing nangyari ang insidente. Ngunit pagkatapos ng karagdagang pagsisiyasat, nalaman niyang Jinmo na nagtatrabaho rin siya ng part-time bilang isang guro sa sayaw na Latin at may klase siya noong gabing nangyari ang insidente. Kaya mayroon siyang alibi. Habang hindi nila alam kung ano ang gagawin, aksidenteng nakita ni Don Sera ang panulat ng maliit na nurse. Ang backpack ng suspect ay mayroon ding dekorasyong ito ng Christmas tree. Nang tanungin, nalaman nilang ito ang panulat ng chief nurse. Paminsan-minsan ay hiniram ko rin ito. Tinanong ni Don Sera muli ang chief nurse kung pumasok ba siya noong Hunyo 8. Sinabi niya na tila umalis ang chief nurse ng 2 oras ng mas maaga sa trabaho. Malinaw na nagsinungaling ang chief nurse kanina at mayroon siyang sapat na oras upang magtungo sa pinangyarihan ng krimen. Pagkatapos ay napagtanto nila na mali ang kanilang hinahanap. Ang tunay na suspect ay dapat
ang chief nurse. Sa sandaling ito, bumaba rin si Yang Jinmo mula sa sasakyan ng chief nurse. Natagpuan ang malaking maleta na ginamit ng suspect at mula sa kasaysayan ng direksyon sa sasakyan niya, mayroong isang address na madalas puntahan. Nagpalit na rin ng damit ang chief nurse at handa nang umalis sa trabaho. Bago umalis, tumawag siya ng maingat. Ginamit ni Don Serra ang kanyang kakayahang makita ang mga bagay upang i-record ang numero ng telepono. Pagkaalis ng chief nurse, lihim na denial ulit ng dalawang tao ang numero at isa lamang pangungusap ang narinig. Nanlaki ang mata ni Ji Yun Seon-woo at mabilis na binaba ang telepono. Sa oras na ito, umalis na ang chief nurse at bumalik, ngunit pagkakita sa kanila, tumalikod siya at tumakbo palayo. Naghabulan ang dalawang tao, ngunit dahil sa dami ng mga pasyente at hindi sila pamilyar sa mga pasilyo ng ospital, nawala sila sa kanya pagkatapos ng ilang sandali. Sa kabutihang palad, may kakayahan si Don Serra na makita ang mga bagay. Bagaman inalis na ng chief nurse ang kanyang jacket at nagsusuot ng sombrero, hindi pa rin siya nakatakas sa paningin ni Don Serra. Pagkatapos sabihin ni Don Serra ang kanyang lokasyon kay si Yun Seon-woo, sumunod siya sa chief nurse papunta sa bodega. Ngunit nang pumasok siya, habang nagtatago sa dilim, sinaksak ng chief nurse si Don Serra ng isang karayom. Agad na nawalan ng malay si Don Serra. Mabilis ding tumakbo si Yun Seon-woo matapos makatanggap ng balita. Nang makita niya ang nahulog na earphone sa sahig, napagtanto niya na mayroong mali. Maingat siyang lumapit at nakitang dahan-dahang nagsasara ang pinto. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Don Serra na nakaupo sa sahig at walang malay. Habang papalapit siya sa kanya, lumabas ang chief nurse na may hawak na bakal. Madali niyang napigilan ang kalaban, ngunit hindi niya inaasahang minamaliit niya ang kalaban at natumba siya ng isang karayom. Matagal siyang tumawag ngunit wala pa ring sagot, kaya nag-aalala si Yang Jinmo. Pagkatapos ay nakita niya ang chief nurse na nagmamaneho palayo at nalito siya kaagad. Hindi niya alam kung hahabulin ba o ililigtas. Naghintay ang lahat hanggang sa magising ang dalawa at hindi inaasahan, natuklasan nilang nakatali ang kanilang apat na kamay at apat na paa ng mga ditube. Habang mas nagpupumiglas sila, mas humihigpit ang tali. Sa huli, may naisip na magandang ideya si Yun Seon-woo. Ang tanging magagamit lang nila ngayon ay ang kanilang bibig. Inakala ni Don Serra na sisigaw siya. Agad na sumuko si Yun Seon-woo sa iniisip niya. Pagkatapos ay sinabihan niya itong gamitin ang bibig niya para tanggalin ang tali. Sa ilalim ng presyo ni Ji Yun Seon-woo, wala nang nagawa si Don Serra kundi sumunod. Ngunit hindi inaasahan, hindi mapigilan ng lalaki ang tumawa, na lalong nagpapahirap sa mga bagay. Hindi niya kayang tiisin kahit ang kiliti. Nararamdaman niya ang pinakamagaan na kiliti. Sa huli, sinisi niya si Don Serra na walang nagawang tama. Pagkatapos ay kusa niyang inalis ang tali sa pag-aakalang may problema siya sa kasanayan. Talaga bang ganun kakati? Ito ang dahilan kung bakit nang sumugod si Yang Jinmo sa kinaroroonan ng dalawa, may narinig siyang mga tunog na hindi may larawan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at mas lalo siyang nabigla sa nakita niya. Pagkatapos ay nagsorry siya, isinara ang pinto at umalis. Halos mahimatay sa galit ang dalawang tao. Sa kabutihang palad, nagbiro lang si Yang Jinmo. Pagkatapos makatakas ang tatlo, agad silang pumunta sa pinakamahabang address ng direksyon ng chief nurse. Sa daan, inanalisa ni Yang Jinmo na sigurado siyang may kasabwat ang chief nurse. Magkasama silang tumulong sa pagpatay ng isang babaeng idolo para sa pera. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Ji Yun Seon-woo ay ikinagulat ng dalawa. Ipinagpalagay niya na hindi pa patay ang babaeng bituin. Lumalabas na narinig niya ang boses ng babaeng bituin sa telepono. Sa oras na ito, isang puting kotse ang sumugod. Direktang minaneho ni Ji Yun Seon-woo ang manibela upang lumiko. Halos magbanggaan ang dalawang kotse. Tinanong siya ni Yang Jinmo kung nababaliw ba siya. Bumaba si Yun Seon-woo sa kotse nang walang sinasabi. Lumalabas na ito ang sasakyan ng chief nurse. Binuksan niya ang pinto sa likod. Ang taong nakaupo sa loob ay malinaw na ang babaeng bituin na na-diagnose na patay. Lumalabas na dahil sa naloko ang babaeng bituin, hindi niya sinasadyang mabuntis ng isang chaebol. Handa siyang isuko ang kanyang karera para sa bata. Bilang parusa, sinuhulan ng chaebol ang chief nurse. Niloko siya at sinabing namatay ang bata pagkapanganak. Kaya sa loob ng 7 taon, pumupunta siya sa ospital para magboluntaryo at mag-alaga ng mga bata. Hanggang sa isang araw, nakakita siya ng isang bata. Tulad ng itinadhana, nakaramdam siya ng matinding simpatya para sa bata. At ang chief nurse na nagsinungaling sa kanya noon ay lumitaw. Sa sandaling ito, napagtanto niya na niloko siya ng babaeng nasa harap niya sa loob ng 7 taon. Nang makita niya ang katawan ng kanyang anak at ang mga bakas na iniwan ng ampon na ama, nanumpa siyang gagantihan niya ang taong iyon. Ngunit mas kinamumuhian niya ang chaebol na humiya sa kanya noon. Nagsinungaling siya at pinalagay sa kanya na nawala ang kanyang anak. Kaya lihim siyang pumasok sa bahay ng chaebol hating gabi at ninakaw ang kwintas na luha ng reyna. Inakala niyang nahuli na niya ang kahinaan ng chaebol. Ngunit wala pang 2 araw, ang kwintas ay ninakaw ng isang gangster. Sa simula, inakala niyang nabawi ito ng chaebol, kaya hindi siya pumunta sa pulis. Hindi niya inaasahan na kinabukasan, muntik na siyang matamaan ng isang bumagsak na ilaw. Sa oras na ito, napagtanto niya na may ibang tao ang nagnakaw ng kwintas. Kung malalaman ng chaebol na nawala sa kanya ang kwintas at natagpuan niya ang kanyang anak, hindi siya nito papatawarin. Kaya sa tulong ng chief nurse, ninakaw niya ang sasakyan ng ampon na ama ng kanyang anak. Naglagay siya ng semento sa kanyang bahay, pagkatapos ay itinago ang kanyang mga gamit upang lumikha ng eksena na parang siya ay pinatay. Masasabing ito ay 2 ibon sa
isang bato, hindi lang nakatakas sa chaebol, kundi nakapaghiganti rin sa ampon na ama ng kanyang anak. Ngunit si Ji-Yoon Seonwoo ang nag-iisang hindi inaasahan na pangyayari. Mula sa simula pa lang, nakita na ni Ji-Yoon Seonwoo ang sementong nakakalat sa kung saan-saan, kaya't ipinagpalagay niyang sinadyang gawin ito ng isang tao. At ang dahilan kung bakit iniimbestigahan ni Ji-Yoon Seonwoo ang kasong ito ay dahil gusto niyang hanapin ang babaeng bituin upang tanungin ang pinagmulan ng kwintas. Dahil ito ay may kinalaman sa katotohanan sa pagkamatay ng kanyang ina, 25 taon na ang nakakaraan. Ngunit hiniling ng babaeng bituin na hayaan muna siyang umalis. Sasabihin niya sa kanya pagkatapos ng operasyon ng bata. Dahil kung ipagpapaliban pa nila, aalis na ang eroplano. Kung hindi niya mahabol ang flight na ito, huli na para sa operasyon ng bata. Nang makita ang malakas at maunawain na bata, lumambot ang puso ni Don Sera. Hinila niya si Ji-Yoon Seonwoo at sinabihan siyang huwag na magtanong pa. Ngunit ang kwintas na kinuha ng pumatay sa kanyang ina ay muling lumitaw pagkatapos ng 25 taon. Hindi susuko si Ji-Yoon Seonwoo. Sa sandaling ito, may narinig silang tunog ng kotse. Agad nilang natuklasan na nakatakas na ang dalawang tao. Si Yang Jinmo naman ay nabigyan ng pampatulog at walang malay sa sahig. Habang hinihintay ni Ji-Yoon Seonwoo na magising siya, inaral niya ang mga painting sa dingding. Pagkagising ni Yang Jinmo, sinabihan siya ni Ji-Yoon Seonwoo na mabilis na hanapin ang lokasyon ng sasakyan ng babaeng bituin. Lumalabas na lihim silang nag-install ng EF device bago pumasok. Sinundan ng 3 tao ang lokasyon at pumunta sa ospital. Ang bata ay mukhang maputla, ngunit sinabi pa ring ayos lang siya. Mahigpit siyang nagpumilit na sumakay ng eroplano. Pinaalalahanan din siya ng chief nurse na mabilis na umalis. Baka mahabol pa namin ang flight. Pumasok si Ji-Yoon Seonwoo at ang 3 iba pa. Sa sandaling ito, halos gumuho ang babaeng bituin. Tinanong niya si Ji-Yoon Seonwoo kung kailangan ba niyang gawin iyon. Pinaalalahanan siya ni Ji-Yoon Seonwoo na kung hindi siya susunod sa kasunduan, hahanapin niya pa rin siya kahit nasaan man siya. At sinabi ni Ji-Yoon Seonwoo na kung para sa bata, mayroon siyang sariling helicopter. Maaari itong makarating sa airport sa loob ng 1 oras. Nanlaki ang mata ng babaeng bituin at hindi makapaniwala. Nagpasalamat ang bata kay Ji-Yoon Seonwoo. Habang tumatawa ng mahina ang dalawa, bumalik ang babaeng bituin na kakalabas pa lang. Lihim siyang lumapit at ibinulong kay Ji-Yoon Seonwoo ang pahiwati. Matagumpay na natapos ang kanilang misyon. Si Don Sera ay tinanggal din sa trabaho. Hiniling ni Ji-Yoon Seonwoo na pumirma siya ng isang kasunduan sa confidentiality. Umalis si Don Sera nang hindi lumilingon. Inakala ng dalawa na galit siya. Sa totoo lang, naiinis siya dahil sa maling pagkakaintindi niya kay Ji-Yoon Seonwoo. Inakala niya na isa siyang pervert na magnanakaw. Lumalabas na ginawa niya iyon upang imbestigahan ang pumatay sa kanyang ina. Naalala bigla ni Don Sera ang kanyang damit. Natapos na ang misyon, kaya dapat na niyang isauli ang mamahaling damit. Pagkabalik niya, nakita niyang nakalock ang pinto ng sasakyan. Gusto niyang hingin kay abogado Yang Jinmo ang susi ng kotse. Nakabukas ang pinto ngunit walang tao. Kaya pumasok siya at tiningnan ang dingding na puno ng mga libro. Nagulat si Don Sera. Hindi niya inaasahang aksidenteng nahawakan niya ang isang libro na nagbukas ng lihim na pinto ng silid. Parang eksena sa isang pelikula. Nabigla si Don Sera dito. Natahimik siya sa pagkamangha. Nang masulyapan niya ang mga larawan sa mesa, tumigil ang mga mata ni Don Sera sa loob ng ilang segundo. Sa oras na ito, hindi alam ni Ji-Yoon Seonwoo na may isang babae na lihim na pumasok sa kanyang lihim na silid. Pagkatapos mag-ehersisyo at pumunta sa sala, mabilis niyang tiningnan ang damit sa mesa. Sinubukan niyang ipasok ang kanyang kamay dito, habang inaalala ang eksena ni Don Sera na nakasuot ng damit. Hindi niya napigilang ngumiti. Sa sandaling ito, isang hikbi ang pumutol sa kanyang ginagawa. Nang makita ni Don Sera na nahuli siya, wala siyang ibang pagpipilian kundi ipikit ang kanyang mga mata at lumabas. Sa kabutihang palad, dumating si Yang Jinmo sa tamang oras at ibinigay ang kanyang jacket kay Ji-Yoon Seonwoo. Dahil dito, nabawasan ang pagkapahiya ng dalawang panig. Pagkatapos makapag-isip-isip, binalaan ni Ji-Yoon Seonwoo si Don Sera na huwag sabihin ang lugar na ito sa kahit kanino. Matapos kumpirmahin ni Yoon Seonwoo, kinuha niya ang damit at umalis. Sinabi sa kanya ni Yang Jinmo na alam na ngayon ni Yoon Seonwoo ang lahat ng kanyang mga sikreto, kabilang na ang kanyang katawan. Pagkabalik sa kanyang silid, biglang naalala ni Yoon Seonwoo ang larawan na ibinigay sa kanya ni Chief Hong noong araw na iyon. Agad niyang ipinasa ang larawan sa pulisya. Dahil sa larawan, nalutas ng pulisya ang isang kaso ng pagpatay. Natagpuan nila ang eksena sa larawan at hindi nagtagal ay nahukay nila ang bangkay ng isang babae na nakabalot sa tela. Dahil sa ganitong nakamamatay na ebidensya, ang suspect na kanina lang ay matapang ay wala nang masabi. Bagamat walang kinalaman sa kaso ng artista, pinatay niya ang kanyang asawa. Sa kabilang banda, si Yoon Seonwoo ay nakahiga sa kama at hindi makatulog. Nakita niya ang babae sa larawan sa base. Tila nakita niya ito noong bata pa siya. Tila pagkatapos nito, nalamunan siya. Maraming bagay na hindi niya matandaan. Kinaumagahan, masayang pumunta si Yoon Seonwoo sa kanyang matalik na kaibigan dala ang pera. Hindi niya inaasahan na makikilala niya ang kanyang kapatid na isang pulis. Ginamit niya ang pagkakataong ito upang magtanong tungkol sa kanyang amnesia. Lumalabas na noong bata pa siya, muntik na siyang mamatay dahil sa kanyang superpowers at pagkatapos ay nagkaroon siya ng amnesia. Kaya't patuloy siyang humihiling sa kanyang kapatid na huwag gamitin ang kanyang superpowers upang maiwasan ang panganib
sumanib muli. Si Chief Hong ay nag-iisa na nagmumuni-muni sa base tungkol sa araw na iyon at ang bulong na sinabi sa kanya ng artista noon, mag-ingat ka kay Kang Taejoon. Naalala niya ang kanyang reaksyon nang makita ang kwintas ni Yoon Seon-woo noong nasa nightclub sila. Siguro, may kinalaman talaga ang kwintas sa kanya. Pagkatapos dumating ni Yang Jinmo, dumating din ang isang mag-aaral sa middle school sa base. Pareho sila ng ideya na kailangan nilang maingat na imbestigahan si Kang Taejoon. Iminungkahi ni Yang Jinmo na ang isang taong may clairvoyance tulad ni Yoon Seon-woo ang dapat sumubaybay. Kaya't nakatanggap si Yoon Seon-woo ng tawag mula kay Chief Hong ng gabing iyon. Nang marinig niya ang alok, sinabi niyang gusto niyang magtrabaho na kinabukasan. Tuwang-tuwa si Yoon Seon-woo, ngunit nagkunwari pa rin siyang nagpapamahal. Tinanong niya kung hindi ba sinabi ni Chief Hong na hindi siya kailangan. Ngunit sinabi ni Chief Hong na napakahalaga niya ngayon. Ngunit hindi naman sa punto na hindi na siya kailangan. Walang sinuman sa kanila ang gustong magpatalo, kaya tinanong siya ni Yoon Seon-woo kung kailangan niya talaga siya. Sabi ni Chief Hong, dapat siya lang ang kailangan. Sa wakas, nasiyahan si Yoon Seon-woo. Tuwang-tuwa siya at hindi maipinta ang ngiti sa kanyang labi. Mabilis na dumating ang kinabukasan. Na-late si Yang Jinmo. Naghintay si Chief Hong kay Yoon Seon-woo, ngunit hindi niya ito nakita, kaya tinawagan niya ito, ngunit pinutol ang tawag. Nang ang aroganteng Sifi ay nakaramdam ng pagdududa, natuklasan ni Yang Jinmo mula sa screen na si Yoon Seon-woo na dapat ay dumating sa trabaho, ay wala. Tinanong nila si Sanahi at nalaman na isang nakababatang kapatid na nagngangalang Guhan ang tumawag kay Yoon Seon-woo. Kaya't nagmaneho silang dalawa papunta sa orphanage kung saan nakatira si Guhan. Dito nalaman ni Chief Hong na si Yoon Seon-woo ay ipinanganak din doon. Nagsisikap siyang kumita ng pera para tulungan ang kanyang mga kapatid dito. Mula sa direktor, nalaman niya na maagang umalis si Guhan dala ang kanyang passbook. Nakakita sila ng kakaibang mga tableta sa basurahan at sa drawer ay may isang larawan niya kasama ang isa pang babae. Tila nasa babaeng ito ang problema. Sa kabilang banda, natagpuan ni Yoon Seon-woo ang babae sa lugar kung saan nagtatrabaho si Guhan. Bumaba ang kanyang kaba, ngunit agad niyang nakita si Guhan na kinukuha ng isang grupo ng mga thugs at isinakay sa kotse. Agad na tumawag si Yoon Seon-woo sa pulisya, ngunit walang sumagot. Habang nag-aalala siya, narinig niya ang biglang pagpreno. Dumating si Chief Hong. Walang sabi-sabi, pinindot ni Chief Hong ang gas pedal at hinabol sila. Kahit nasa buong bilis, nahuli pa rin sila. Sa kabutihang palad, dahil sa kanyang kakayahan na clairvoyance, hindi naligaw si Yoon Seon-woo. Sa huli, nakita nila ang itim na sasakyan sa isang mataas na lugar. Binuksan ni Yoon Seon-woo ang pinto at gusto niyang tumalon para iligtas ang mga tao. Ngunit pinigilan siya ni Chief Hong. Maraming tao sa kabilang panig, kaya kung padalos-dalos siyang sumugod, mapapahamak siya. Habang pinag-uusapan nila ang plano, dinala ang babae sa isang abandonadong pabrika. Lumalabas na ang matalik niyang kaibigan ay may utang sa isang loan shark dahil sa addiction sa gamot, kaya dinala siya dito. Masakit na tiningnan ni Guhan ang kanyang kaibigan na walang malay at ibinigay ang lahat ng pera sa mga gangsters. Hinihiling na pakawalan nila ang kanyang kaibigan at hayaan silang umalis. Sino ang mag-aakala na hindi lang nila papakawalan ang babae, kundi gusto pa siyang ikulong. Tinignan nila siya mula ulo hanggang paa, na may matinding pagnanasa. Pagkatapos ay nagbanta silang ipakilala siya sa isang magandang trabaho. Sinabihan sila ni Guhan na umalis at isiniwalat pa niyang detective ang kanyang kapatid. Nagalit ang mga thugs, sinuntok si Guhan sa mukha at tinali siya. Sa sandaling iyon, biglang may kumatok sa pinto. Sinasabihan silang kunin ang kanilang in-order na pagkain. Wala sa kanila ang nag-order ng anuman, ngunit sinabi ng tao sa labas na tama ang address. Binuksan ng dalawang thugs ang pinto at nakita si Chief Hong na nakasuot ng helmet. Pagkatapos magbigay ng senyales kay Yoon Seon-woo, pumasok si Chief Hong sa warehouse. Una, chinek nila ang loob at labas ng bag nang buksan nila ito. Nagtaka silang dalawa. Bago pa sila makareact, pinabagsak sila ni Chief Hong. Pagkatapos ay itinapon niya ang smoke bomb sa bag gamit ang usok, si Chief Hong. Binagsak ni Chief Hong ang lahat ng mga thugs sa isang iglap. Sumingit si Yoon Seon-woo sa likod na pinto, sinamantala ang pagkakataon upang iligtas ang kanyang nakababatang kapatid. Pagdating nila upang tulungan ang babae sa kama, may isang thug na sumugod at ginawang hostage, si Guhan. Walang pag-aalinlangan na sumuko si Chief Hong. Malamig siyang nagbigay ng mga tagubilin kay Yoon Seon-woo. Sa warehouse, muling magkasamang tinali si Chief Hong at si Yoon Seon-woo. Akala ng mga thugs, si Guhan ay isang ulila lang, at kahit na ikulong siya, walang sinuman ang maghahanap sa kanya. Hindi nila inaasahan na magdudulot ito ng ganoong karaming problema. Pinaalalahanan sila ni Chief Hong na pakawalan sila ngayon dahil hindi pa huli ang lahat para pakawalan sila at sumuko. Pagkatapos ay tinukso niya sila dahil malinaw na mayroon silang potensyal na gumawa ng malalaking bagay. Pero anong benepisyo ang makukuha sa pagdukot sa isang bata? Nagalit ang thug at dahil sa kahihiyan, sinuntok niya si Chief Hong sa tiyan. Galit na tumawa si Chief Hong. Hindi niya inaasahan na isang araw, siya bilang isang presidente ay mabubuli ng mga thugs. Nang sasakalin siyang muli ng thug, biglang tumunog ang alarma at dahan-dahang bumukas ang pinto. Si Yang Jinmo ay nakasuot ng espesyal na combat uniform, hawak ang isang submachine gun at sumenyas. Ang mga thugs ay takot na tumakbo palayo, ngunit hindi nila nakalimutan na dalhin ang dalawang babae bago umalis. Sumigaw si Yang Jinmo, sinabihan silang huwag gumalaw, ngunit nang tumingin siya, nakita niya na si Chief Hong at si Yoon Seon-woo na lang ang natira. Tumakas ang mga thugs sa labas at pagkatapos ay nalaman nilang sila pala ay naloko. Tinawag nila silang walang hiyang masasamang tao. Nang habulin silang tatlo palabas, umalis na ang itim na sasakyan. Kinuha din ng thug ang susi ng kotse ni Yang Jinmo. Nakita ni Yoon Seon-woo na kinidnap ang kanyang nakababatang kapatid sa harapan niya, kaya't balis
isang hinabol niya ito sa buong daan. Natatakot si Chief Hong na baka may mangyari sa kanya, kaya't patuloy din niya itong hinabol. Ngunit nakalimutan nila ang alas ni Yang Jinmo. Tumakbo si Yoon Seon-woo ng diretso sa bundok gamit ang kanyang clairvoyance upang hanapin ang itim na sasakyan. Ngunit ang paggamit ng superpower sa ganitong mataas na intensity ay maaari niyang gawin sa loob lamang ng 1 segundo. Ngayon ay sumasakit ang kanyang ulo, ngunit nagpatuloy pa rin siya at nakita ang plate number ng sasakyan. Nang malapit na siyang mawalan ng malay, lumipad si Chief Hong upang yakapin si Yoon Seon-woo at hindi niya nakalimutan na protektahan ang ulo nito. Tinignan ni Yoon Seon-woo si Chief Hong bago siya mawalan ng malay. Ang panaginip noong gabing iyon ay sumagi sa kanyang isipan nang hindi niya sinasadya. Nang makita ni Yoon Seon-woo ang kanyang nakababatang kapatid mula sa orphanage, ang dalawang babae ay halos patay na dahil sa pagpapahirap. At ang naghihintay sa mga thugs na ito ay ang parusa ng batas. Si Yoon Seon-woo ay nakahiga sa ilalim ng kama ng ospital at hindi makatulog. Naalala niya ang mga imahe na sumagi sa kanyang isipan bago siya nawalan ng malay. Akala niya ay isang panaginip lang iyon, ngunit bakit niya laging nakikita ang eksenang iyon? Ngayong natagpuan na ang kanyang nakababatang kapatid, oras na para imbestigahan ang kwintas ng ina ni Chief Hong. Namatay ang kanyang ina matapos suotin ito. Nawawala ang kwintas. Lumabas muli ang kwintas na ito pagkatapos ng 25 taon. Pagkatapos, sundin lang natin ang mga pahiwatig at tiyak na mahahanap natin ang pumatay noong taong iyon. Kaya't si Yoon Seon-woo ay nagsuot ng profesional na uniforme. Kinabukasan, inayos ni Chief Hong na magtrabaho siya kasama si Kang Tae-joon bilang kanyang sekretarya. Nagdududa siya kung bakit nasa safe ni Kang Tae-joon ang kwintas. Nagpadala si Kang Tae-joon ng isang tao upang hanapin ang taong nakasuot ng kwintas, ngunit ang pinakamapanganib na lugar ay ang pinakaligtas na lugar. Bukod pa rito, lasing na lasing si Kang Tae-joon ng araw na iyon, kaya hindi niya makita ng maayos ang mukha ni Yoon Seon-woo. Kaya, naniniwala si Chief Hong na hindi siya makikilala ni Kang Tae-joon. Kakahanap lang nila ng perpektong posisyon sa opisina. Sa pag-install ng kamera, pumasok si Kang Tae-joon. Nagpakilala si Yoon Seon-woo bilang bagong sekretarya. Pagkatapos ay sinabihan niya si Kang Tae-joon na magpahinga at magtatrabaho na siya. Ngunit hindi inaasahan, pinigilan siya ni Kang Tae-joon. Nang mag-alala si Yoon Seon-woo na baka nahuli na siya, pinaalalahanan siya ni Kang Tae-joon na itago ang basahan. Dali-daling kinuha ni Yoon Seon-woo ang basahan at tumakbo palayo. Hindi lang niya matagumpay na natapos ang misyon, kundi hindi rin niya ginising ang pagdududa ni Kang Tae-joon. Habang lihim siyang natutuwa, may dumating na tawag sa telepono. Sinabi ng tumatawag na gusto niyang makipagkita kay Kang Tae-joon. Walang pag-aalinlangan, sinabi niyang ipapasa niya ang mensahe kay Kang Tae-joon at ibinaba ang telepono. Ipinagmamalaki niyang sinabi sa sarili niya, talagang ipinanganak ako para maging sekretarya. Biglang sumugod si Kang Tae-joon at sinigawan siya. Tinanong kung baliw ba siya. Bakit niya sinasagot ang kahit sinong tumatawag? Ganito ba talaga siya karaniwan? Nang mabagabag si Yoon Seon-woo sa pagsigaw, hiniling ni Kang Tae-joon sa kanya na muling ihanda ang mga dokumento para sa pulong. Pinagmamasdan ni Chief Hong si Yoon Seon-woo na nagmamadali at nag-iisip. Sa pulong, talagang nakatulog si Kang Tae-joon habang nakasuot ng sunglasses. Nang pumasok ang presidente, tumayo ang lahat para batiin siya. Si Kang Tae-joon lang ang tulog pa rin at walang kamalayan. Dali-daling lumapit si Yoon Seon-woo, nagkunwari siyang kinokolekta ang mga dokumento upang gisingin siya at ginamit ang isang may kulay na panulat upang isketch ang nilalaman ng pulong. Pagkatapos sumulyap ni Kang Tae-joon, nagsimula siyang magsalita tungkol dito na mukhang napakaseryoso. Sana lang tiningnan siya ng lahat na parang baliw. Sa sandaling ito, mabilis na pinalitan ni Yoon Seon-woo ang isa pang dokumento. Nagalit si Kang Tae-joon at tinanong kung ganito ba ang paraan ng kanyang pagtatrabaho. Mabilis na lumapit si Secretary Kim upang iligtas si Yoon Seon-woo. Sinabi niyang ibinigay niya ang maling impormasyon. Pinagsabihan din ni Chief Hong si Kang Tae-joon dahil sa kanyang pag-uugali. Hindi man lang naiintindihan ng namumuno sa pulong kung tungkol saan ang pulong. Bukod pa rito, sinigawan niya ang kanyang mga nasasakupan. Nahihiya si Kang Tae-joon sa harap ng lahat at agad na nagpasya na tanggalin si Yoon Seon-woo. Ngunit tumanggi si Secretary Kim. Pagkatapos nalaman ni Chief Hong na talagang nakikinig si Kang Tae-joon kay Secretary Kim. Gusto niyang malaman ang dahilan. Kaya't agad siyang tumawag kay Yang Jinmo at sinabihan itong maglagay ng tracking device sa kotse ni Kang Tae-joon. Noong gabi, sinundan niya si Kang Tae-joon sa isang bar. Binayaran niya ang waiter para maglagay ng listening device sa ilalim ng plato. Narinig ni Chief Hong na talagang hiniling ni Kang Tae-joon na makipagkita sa artistang kumuha ng selfie noong araw na iyon dahil may kakaibang figure ng tao sa larawan. Bagamat hindi masyadong malinaw, sapat na iyon upang magdulot ng pagdududa kay Kang Tae-joon. Gusto nang umuwi ni Chief Hong, ngunit hindi niya inaasahan na may isang babae na humarang sa kanyang daan na nagdulot ng pagkikita nila ni Kang Tae-joon. Nagduda si Kang Tae-joon na sinusubaybayan siya. Sinabihan siya ni Chief Hong na huwag maging masyadong emosyonal. Pagkatapos ay seryoso siyang umupo at nagkunwaring may hinihintay. Hindi inaasahan, umupo din si Kang Tae-joon. Gusto niyang makita kung kailan mabubunyag ang kasinungalingan ni Chief Hong. Hindi na makapaghintay si Chief Hong na tawagan ang sekretarya, ngunit hindi niya inaasahan na maririnig niya ang boses ng sekretarya sa likod niya. Nagulat silang dalawa at lumingon. Nakita nila ang isang grupo ng mga sekretarya na nakatayo sa pinto, kumakaway sa kanya. Agad na masiglang kumaway si Chief Hong at sinabing nandito siya.
Nagulat si Kang Taejon sa tabi niya. Hindi niya inaasahan na mayroon talagang appointment si Chief Hong at ang mga taong nakikipagkita sa kanya ay isang grupo ng mga sekretarya. Ang grupo sa pinto ay nakaramdam ng pagmamalaki na personal na dumalo ang presidente at ang chairman sa kanilang welcome party. Ngunit hindi nagtagal, ang mga babae na kanina lang ay nag-aalala ay naging mga die-hard fans. Si Secretary Kim ay nandito rin. Pagkaupo, natuklasan ni Chief Hong na kasama rin si Yoon Seon-woo sa grupo. Nagpadala siya sa kanya ng isang mensahe. Hinihiling na umalis siya kaagad. Hindi inaasahan, hinuli ni Kang Taejon si Yoon Seon-woo at hinila siya palapit sa kanya. Sa kawalan ng pagpipilian, sumama si Yoon Seon-woo sa lahat at uminom ng sunod-sunod na baso. Sa huli, may isang nagsimulang malasing at nagsabi ng mga bagay na hindi dapat sabihin. Tulad ng inaasahan, tinawag si Kang Taejon ng mga empleyado na baliw sa kanilang pribadong usapan. Mukhang talagang kinasusuklaman ng lahat ang kanyang karaniwang pag-ugali. Mayroon ding isang lasing na nagtapat ng kanyang pag-ibig kay Secretary Kim nang maihiya. Ngunit nanatiling tahimik si Secretary Kim na may kalmado ang mukha. Tumulong lang siya nang mahirapan si Yoon Seon-woo dahil kay Kang Taejon. Natakot si Yoon Seon-woo matapos kumain, ngunit sa kabutihang palad ay walang panganib. Habang nag-aalala si Yoon Seon-woo tungkol sa pagkuha ng taxi, inalok siya ni Secretary Kim na ihatid siya pauwi. Si Chief Hong, na naghihintay sa gilid ng kalsada, ay nagselos ng hindi niya namamalayan. Sa wakas, nakahinga siya nang maluwag ng tumanggi si Yoon Seon-woo. Sa huli, sinundan niya pa rin siya sa buong daan. Nakangiti siyang tumawa sa kanyang nakakatuwang hitsura habang siya ay gumagapang. Pagkatapos makasigurado, nagpa siya siyang umalis. Ngunit hindi pa siya nakakalayo nang makita niyang nawawala na si Yoon Seon-woo. Balisang bumaba siya sa kotse at hinanap siya. Nakinig din si Chief Hong sa sarili niya at sinabing dahil empleyado niya si Yoon Seon-woo, kaya siya nag-aalala sa kanya. Tinanggal ng babae ang kanyang high heels at umupo sa bus stop nang hindi umaalis. Naramdaman ni Chief Hong na sobrang nag-alala siya. Ngunit sa sandaling iyon, nakaramdam si Yoon Seon-woo ng kaunting pagduduwal. Akmang aakayin na sana siya ni Chief Hong. Ngunit sa kabutihang palad ay napigilan niya ito. Wala nang magawa si Chief Hong kundi buhatin siya sa kanyang likod. Ngunit si Yoon Seon-woo na nasa likod niya ay nagsimulang maglaro. Samantala, ang all-powerful na si Yang Jinmo ay hindi rin nagpapahinga. Pumasok siya sa dance floor na may kakaibang galaw at sumayaw kasama si Sanahi, ang matalik na kaibigan ni Yoon Seon-woo. Sa kabilang panig, sa wakas ay naihatid na ni Chief Hong si Yoon Seon-woo sa bahay. Hinihingal siya at hindi na halos makatayo ng tuwid. Gayunpaman, biglang umupo si Yoon Seon-woo at niyakap ang kanyang mukha. Itinuring talaga siya ni Yoon Seon-woo na isang matalik na kaibigan. Sinabi rin sa kanya ni Sanahi na magkamukha sila. Si Chief Hong, nagalit at natatawa, ay kinumutan si Yoon Seon-woo. Nang aalis na sana siya, hindi inaasahan, may kumatok sa pinto. Agad na tumayo si Yoon Seon-woo at binuksan ang pinto. Ngunit hinawakan siya ni Chief Hong at sabay silang nahulog sa kama. Kinabukasan, nagising si Yang Jinmo sa isang kakaibang kama. Nalaman niyang wala siyang suot na damit. Agad niyang naalaala na pagkatapos sumayaw sa dance floor, nakipag-usap siya habang umiinom sa kanyang magandang kapitbahay kagabi. Sa sandaling ito, may narinig siyang tunog ng tubig sa banyo. Dali-dali siyang gumulong palabas ng kama at dinampot ang kanyang pantalon. Sa sandaling ito, lumabas si Sanahi sa banyo. Nakita niya ang isang lalaki na walang suot. Nag-alangan si Sanahi at tinanong siya kung gusto niyang kumain ng kahit ano para mawala ang kanyang hangover. Hindi na nagsalita si Yang Jinmo at itinuro ang mga tirang pagkain sa mesa. Lumalabas na ang lahat ay sanhi ng instant noodles. Dahan-dahang lumapit si Sanahi at sa huli, nawala na ang kontrol sa lahat. Nagkunwari si Sanahi na kalmado at sinabing gusto niyang buksan ang tindahan at umalis. Bago siya lumabas, hindi na siya makapagkunwari pa. Nagsisi siya at paulit-ulit na sinuntok ang dingding. At si Yang Jinmo ay sumugod din sa kama at nagsimulang magwala. Nagbihis si Yang Jinmo at naghanda na umalis. Nang hindi nakatingin si Sanahi, hindi inaasahan ay lumingon si Sanahi at nahuli siyang tumatakbo. Nag-alangan siyang ipinaliwanag na tumatakbo lang siya. Pagkatapos ay naramdaman niyang kailangan niyang ipaliwanag kung ano ang nangyari kagabi. Sa sandaling ito, may isang lalaki na pumasok at gusto ng tinapay. Sinamantala ni Yang Jinmo ang pagkakataon upang tumakas. Sa kasamaang palad, nasugatan si Sanahi. Si Yang Jinmo ay nakakapit sa pinto, hindi alam kung ano ang gagawin. Nang bumalik siya sa gabi, natuklasan ni Yang Jinmo na ang matandang lalaki sa araw ay nagdulot ng gulo kay Sanahi. Sinabi niya na nakakain siya ng wire sa tinapay ni Sanahi at humihingi ng kompensasyon. Ngunit ang mga steel wire na ito ay hindi maaaring magkaroon sa tinapay dahil wala namang ganoon sa tindahan. Ngunit iginigiit ng matandang lalaki na nasa tinapay ito. Kung hindi siya babayaran, magsasampa siya ng kaso sa korte. Sa sandaling ito, lumitaw si Yang Jinmo na gwapo at may cool na lakad. Ibinigay niya ang kanyang business card at nagpakilala bilang eksklusibong abogado ni Sanahi. Tinanong niya ang matandang lalaki kung saan siya nasugatan. Ang lalaki na kanina lang ay sumisigaw ng malakas ay nagsabi na ang wire ay nakalmot sa kanyang bibig. Ngunit sinabi ni Yang Jinmo na kung nagkakalat siya ng maling impormasyon upang manakot ng iba, maaari siyang multahan ng hanggang 15 milyong won o makulong ng hanggang 5 taon. Nang marinig ito ng lalaki, agad siyang natakot. Sinabi niyang baka maging okay lang siya at susubukan niyang maglagay ng ointment pag uwi niya.
Tinignan ni Sanahi ang lalaking nasa harapan niya at biglang bumalik sa kanya ang pakiramdam ng seguridad na matagal nang nawawala. Opisyal na nagsimula ang tatlong detective sa kanilang investigasyon kay Kang Taejoon sa gabi. At sa pagkakataong ito, ang kanilang misyon ay hanapin ang taong nakikipag-ugnayan kay Kang Taejoon at sirain ang kanilang pagtutulungan. Si Yoon Seon-woo, na may superpowers, ay sinadyang lumapit kay Kang Taejoon. Sinadya pa niyang apakan ang paa ni Chief Hong upang makuha ang tiwala ni Kang Taejoon. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang clairvoyance upang makuha ang password ng mobile phone ni Kang Taejoon. Si Kang Taejoon, na walang kaalam-alam, ay nasa magandang mood nang makita niyang nasasaktan si Chief Hong at agad niyang nagpasya na imbitahan si Yoon Seon-woo na may malaking tagumpay para sa tanghalian. Sinadyang gamitin ni Yoon Seon-woo ang chopsticks upang tusukin ang pagkain na nagdulot ng pagtalsik ng mantika kay Kang Taejoon. Agad na humingi ng tawad si Yoon Seon-woo. Sinabi niyang kukuha siya ng spare shirt sa kotse. Pagkabukas niya ng trunk, biglang may malakas na tapak sa kanyang paa si Chief Hong. Dali-daling hinila siya ni Yoon Seon-woo sa isang tabi para magtago. Binigyan siya ni Chief Hong ng ISQ at sinabihan siyang kopyahin agad ang impormasyon sa mobile phone ni Kang Taejoon. Kung hindi, tatapakan niya ang kanyang mga paa bilang paghihiganti sa umagang iyon. Natakot si Yoon Seon-woo. Naisip niyang si Chief Hong ay isang makitid at kuripot na tao. Pagbalik ni Yoon Seon-woo, hindi inaasahang nakita niya ang mobile phone ni Kang Taejoon sa mesa at naglalaba pa siya sa banyo. Tinutulungan talaga siya ng Diyos. Isinaksak niya ang ISQ nang hindi nag-iisip. Naalala niya ang password na nakita niya sa pamamagitan ng kanyang mga mata kaninang umaga. Matagumpay siyang nag-login. Si Yoon Seon-woo at Yang Jinmo ay agad na konektado. Sinimulan niya ang proseso ng pagkopya. Habang lumilipas ang oras, mas lalo silang kinabahan. Lalo na si Don Sera. Kung malaman ni Kang Taejoon, tapos na siya. Balisa siyang tumitingin sa pinto. Sa oras na ito, ipinaalala sa kanya ni Yoon Seon-woo na lumabas na si Kang Taejoon mula sa banyo. Nang buksan ni Kang Taejoon ang pinto at pumasok, mabilis na pinindot ni Don Sera ang kahon sa telepono. Nagbigay ito sa kanila ng mahalagang oras ng paglipat hanggang sa marinig ni Don Sera ang magagandang salita na sinasabi sa headset. Ang pagkopya ng impormasyon ay kumpleto na. Kailangan nang ibalik ang jacket sa kahon at pagkatapos ay bunutin ang eats. Bumalik siya sa kanyang upuan nang hindi nagbabago ang ekspresyon. Sa sandaling ito, inatake muli ni Kang Taejoon at tinanong kung nagkita na sila dati. Sinabi ni Don Sera na ang mga taong may mataas na katayuan na tulad niya ay hindi madaling makipagkita sa mga taong tulad niya. Kaya, nakataka si Don Sera sa isa pang pagsubok dito. Sinuri ni Yang Jinmo na si Kang Taejoon ay nag-schedule ng pulong sa isang taong nagngangalang Sunday sa alauna. Ngunit ang kabilang panig ay gumamit ng numero sa ibang bansa, kaya hindi ito masusubaybayan. Sa restaurant, sumulyap si Kang Taejoon sa oras. Alam ni Don Sera ang ibig sabihin nito at humingi ng paumanhin para makaalis ng maaga. Sa oras na ito, kinuha rin ni Yang Jinmo ang pangalang Sunday na tinatarget ang taong makikipagkita kay Kang Taejoon. Kaya pala ang henyong developer na si Sunday. Ano man ang plano ni Kang Taejoon, kailangan nilang pigilan ang pulong na ito at gamitin ang pagkakataon na atakehin si Kang Taejoon. Kaya naman, pagkatapos bumalik ni Don Sera, naghanda silang tatlo para sa isang kamanghamanghang pagpapanggap. Una, pinalitan nila ang pangalan ng lugar ng pagpupulong. Pagkatapos, umupo si Yoon Seon-woo sa pwesto ni Kang Taejoon upang salubungin si Sunday. Ginamit nila ang paraan ng pagpapalit ng prinsipe gamit ang mabangong damo para pigilan ang pulong na ito. Pagkatapos, nagpanggap si Don Sera na isang waiter at dinala si Sunday sa peking lugar ng pulong. Samantala, sa tunay na lugar ng pagpupulong, ang peking Sunday ay naroon din na walang iba kundi si Yang Jinmo. Pagkatapos magpanggap, ibinigay niya ang inihandang gamit. Nakasaad sa kanyang business card na siya ang pinuno ng inspection team. Si Sunday ay kasalukuyang nasa ilalim ng investigasyon dahil sa pagiging kilala. May tahimik na pagtutulungan ang dalawa at si Sunday. Sa sandaling ito, tinitingnan niya si Yoon Seon-woo na may naguguluhang mukha at tinatanong kung nasaan si Kang Taejoon. Parehong sinabi ni Yoon Seon-woo na iniimbestigahan ng kumpanya si Kang Taejoon at kung hihinto siya ngayon, baka hindi na sila mag-imbestiga pa. Sa kabilang panig, galit na itinapon ni Kang Taejoon ang business card ni Yang Jinmo pagkatapos ay tumayo at umalis. Agad na nataranta si Sunday at sinabing, naiintindihan ko at mabilis na umalis. Ngunit pinigilan siya ni Yoon Seon-woo at hiniling na huwag nang makipag-ugnayan kay Kang Taejoon mula ngayon. Pinayuhan din niya na huwag sabihin kay Kang Taejoon ang tungkol dito. Dali-daling tumawa si Sunday dahil basta't hindi na magpapatuloy ang investigasyon ng kumpanya, papayag siya sa lahat. Buong kumpiyansa niyang siniguro na basta't tuparin ni Yoon Seon-woo ang kanyang pangako, hindi mangyayari ang kinakatakutan niya. Pagkatapos ng lahat, ang paglalathala ng insidenteng ito ay magpapababa sa imahe ng kumpanya. Matapos matagumpay na makumpleto ang misyon, nasa magandang mood ang tatlo. Sabay-sabay silang nagtaas ng hinlalaki. Ngunit hindi nila alam na ang eksenang ito ay naitala sa kamera ng ibang tao. Ang kumuha ng litrato ay si kalihim Kim Jae-ha. Nakatanggap si Don Sera ng misyon na may tumataas na antas ng kahirapan, na sirain ang blind date ni Chief Hong, ang aroganteng CEO na si Yoon Seon-woo at palayasin ang babaeng matagal nang humahabol sa kanya. Sa harap ng babae, naghawak sila ng kamay at nagpakita ng pagmamahal. Ang babae ay galit na galit at nanlaki ang mga mata. Ginawa pa ni Don Sera ang panunuyo, humihingi ng merienda sa boss. Nakita niya si Yoon Seon-woo na kinukuha ang kalahati ng natirang merienda at inilalagay ito sa kanyang bibig. Hindi na siya makatiis. Tumalikod siya at umalis ng galit. Pagkaalis ng babae, binitawan agad ng dalawa ang mahigpit na pagkakahawak nila sa isa't isa. Tinalikuran pa niya si Don Sera nang may pandidiri. Bigla, napansin ni Don Sera ang matabang kalihim na si Kim Jae-ha na pasimple silang tinitingnan mula
mula sa malayo. Ipinagpatuloy ni Di Yun Sion-woo ang kanyang plano sa pag-arte. Basta't umupo lang siya at umarte na si Don Sera ang kanyang kasintahan, hindi na siya kailangang dumalo sa mga blind date na ito. Ibinigay niya ang salamin kay Don Sera at dinala siya sa kwarto sa pinakataas na palapag. Para gantimpalaan si Don Sera sa kanyang pagganap, ipinatawag niya ang kanyang paboritong maanghang na fried rice cake. Hindi pa siya nakakain ng ganito noon, kaya nagtaka siya kung bakit ito masarap. Kinuha ni Don Sera ang isang piraso at inilapit sa kanyang bibig. Nang biglang lakasan ng loob ni Di Yun Sion-woo na magsalita, ngunit kumuha lang si Don Sera ng isang piraso at isinubo ito. Pagkatapos kumain, nakatulog si Don Sera. Naramdaman ni Di Yun Sion-woo na wala siyang magawa nang makita ang walang pakialam na babae na ito. Sa sandaling ito, humarap si Don Sera at muntik nang mahulog sa makitid na sofa. Wala nang ibang magawa si Yun Sion-woo kundi kargahin siya sa kanyang malaking kama, habang siya naman ay natulog sa sofa na may unan. Pero sa sumunod na araw, hindi inaasahan. Nang magising siya sa isang tawag sa telepono, nasa kama na siya. Sa sandaling ito, kinapa rin ni Don Sera ang kanyang telepono, ngunit nahawakan niya ang isang braso. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, napagtanto niya na nasa bisig siya ni Di Yun Sion-woo, kaya natakot siya at sumigaw, saka dali-daling umalis sa kama. Nang makita niyang suot pa niya ang kanyang damit at matapos siyang siguruhin ni Di Yun Sion-woo na wala siyang ginawa, gumaan ang kanyang pakiramdam. Tiningnan ni Don Sera ang orasan at napagtantong malapit na siyang malate sa trabaho. Sinabi ni Di Yun Sion-woo na huwag siyang mag-alala at dahan-dahan lang siyang mag-ayos dahil dadalhin niya siya sa pamamagitan ng isang lihim na daan. Matapos magpalit ng damit sina si Yun Sion-woo at Don Sera, pumunta sila sa lihim na daan. Pareho silang nahihiya pagkatapos ng nangyari kagabi. Palasyo ang lihim na daan ay kumokonekta sa opisina ng presidente. Tahimik na sumilip si Yun Sion-woo upang tingnan kung may tao. Nang makita niyang walang tao, sinabi niya kay Don Sera na mabilis na lumabas. Pagkaalis ni Don Sera, paglingon ni Di Yun Sion-woo, nagulat siya sa matabang kalihim. Tinanong ng matabang kalihim ang presidente kung nag-overnight siya kasama ang isang babae kagabi. Hindi itinanggi ni Di Yun Sion-woo at sinabing, tulad ng nakita mo. Pagkatapos, tinanong ni Di Yun Sion-woo, bakit ka tumawag ng maaga sa akin? Sinabi ng matabang kalihim na ngayong umaga, inakusahan ng Minister Kang Wan-soo si Kang Tae-joon ng katiwalian sa kumpanya. Ngunit ngayon, hindi na mahanap si Minister Kang Wan-soo. Hindi lang siya hindi matawagan, hindi pa siya umuwi. Matapos suriin ni Di Yun Sion-woo ang kamera, binantayan niya at natuklasan na maagang pumunta si Minister Kang Wan-soo sa kumpanya at hindi pa siya umaalis hanggang ngayon na nangangahulugang nasa loob pa siya ng kumpanya. Sa kabilang banda, pinaghihinalaan ni Kang Tae-joon ang pagkatao ni Don Sera. Lagi niyang nararamdaman na nakita na niya si Don Sera sa isang lugar. Matapos paghambingin ang mga larawan, sa wakas ay napagtanto niya na siya ang babaeng nagbuhos ng bato sa kanya. Agad siyang pumunta sa kumpanya para hulihin si Don Sera. Kitang-kita na hinahabol niya si Don Sera, ngunit pagliko niya, bigla itong nawala. Huminto siya at hinarangan ang isang janitor. Ngunit hindi niya napansin na nagpapanggap si Di Yun Sion-woo. Pagkatapos maramdaman ang intensyon ni Kang Tae-joon, binilinan ni Di Yun Sion-woo si Don Sera at itinulak ang basurahan para sunduin siya. Nang makapasok sila sa banyo, binuhat niya si Don Sera palabas. Tinanong siya ni Don Sera, ano ang nasa loob, dahil muntik na siyang mahimatay sa loob. Sinabi ni Di Yun Sion-woo sa kanya, kapag kinain mo, lasang langit. Kapag inamoy mo, amoy impyerno. Yumuko si Don Sera at nakakita ng isang cart na puno ng durian. Kinuha ni Di Yun Sion-woo ang uniforme ng janitor at sinabihan si Don Sera na magpalit ng damit sa banyo. Susunod, kailangan nilang hanapin si Minister Kang Wan-soo na nawawala. Pagkatapos nilang magpalit ng damit at itulak ang cart palabas, tinawag at hinarangan sila ng pinuno ng mga janitor. Tinanong sila kung saan sila galing. Medyo nataranta sila, ngunit sa kabutihang palad, walang panganib, kaya nagsinungaling sila na sila ang kapalit. Ngunit hinarangan sila ng pinuno at sinabi na hindi sila maaaring gumamit ng elevator dahil ayaw nang nakatataas sa amoy ng basurahan. Habang kinakarga ni Yun Sion-woo ang basurahan paakyat, sinumpa niya ang nakatataas. Ngunit ang pinakamataas na tao sa kumpanyang ito ay siya mismo. Kasalanan niya dahil sa kanyang pagiging abala sa pagiging detective at pagpapabaya sa mga operasyon ng kumpanya, kaya nararapat lang na magdusa siya. Dumaan ang dalawa sa maraming paghihirap. Pawis na pawis sila. Nais ni Don Sera na punasan ang kanyang pawis, ngunit umiwas siya. Sa wakas, nakaakyat din sila sa ika-negatibo 12 palapag. Sa ilalim ng pagpapanggap bilang mga janitor, lihim nilang inimbestigahan ang opisina ni Minister Kang Wan-soo. Sa kanyang desk, may natuklasan si Di Yun Sion-woo. Ang plano na binigyan niya ng papuri noong nakaraang araw. Ngunit ang lagda sa dokumento ay hindi kay Minister Kang Wan-soo, kundi kay Ana. Kinuha niya ang kanyang telepono at kinunan ng larawan bilang ebidensya. Nagpanggap siyang naglilinis ng basurahan para maisaksak ang 8-2 upang makopya ni Yang Jinmo ang data sa computer. Natuklasan ni Don Sera na may isang babaeng empleyado na nagngangalang Leon ang may dalang pamphlet para sa insomnia. Natuklasan din ni Di Yun Sion-woo ang isang sirang fountain pen sa basurahan. Bago pa siya makapag-isip ng maigi, pinapaalala ni Don Sera na dumating na ang kalihim ni Kang Tae-joon. Natakot silang makilala kaya mabilis silang umalis. Pumunta sila sa meeting room para ibahagi ang impormasyong nakalap nila. Ginamit ni Don Sera ang kanyang likas na 80-degree na lente. Naroroon ang kakaibang pulbo sa tasa ng kape. Baka may nagbigay ng pampatulog kay Minister Kang Wan-soo at dinukot siya. Nag-aalala si Yun Sion-woo at tinanong siya, ginagamit
Ginagamit mo ba ulit ang iyong superpower? May masakit ba sa iyo ngayon? Agad na binago ni Don Sera ang paksa at sinabing nakita niya si Leon na hindi makatulog kaya baka ang pulbos ay pampatulog. Sa sandaling ito, natuklasan din niyang Jinmo na lahat ng dokumento sa computer ni Minister Kang Wansu ay isinulat ni Ana. Ngunit pinalitan niya ito ng kanyang sariling lagda ng isumite. Kaya si Ana ay may motibo. Ngunit bakit nasira ang fountain pen ni Minister Kang Wansu at itinapon sa basurahan ni Ana? Naghinala si Don Sera na ang dalawang babae ay magkasabwat sa krimen. Sinabi ni Ji Yoon Seon-woo na hindi pa sila makakagawa ng konklusyon at kailangang kumpirmahin ang ilang bagay. Nagpahayag ng pagdududa si Yang Jinmo. Anya, kahit na nagpapanggap, hindi dapat sila gumalagala dahil kung makilala sila, masisira ang kanilang reputasyon. Sinabihan siya ni Don Sera na huwag mag-alala dahil si Ji Yoon Seon-woo ay angkop na angkop sa loob ng banyo ngayon. Habang nagbibiruan sila, pumasok ang pinuno ng janitors. Kinindatan siya ni Don Sera na sinasabing magtrabaho na siya. Hindi pa nakaka-react si Ji Yoon Seon-woo at tinanong pa siya kung ano ang gusto niyang gawin. Ngunit nang makita niya ang pinuno, naintindihan niya at nagpanggap na nagtatrabaho. Hindi inaasahang, inutusan sila ng pinuno na linisin ang banyo ng mga lalaki. Nagulat si Ji Yoon Seon-woo, ngunit masaya namang sumang-ayon si Don Sera. Hindi na talaga kinaya ni Ji Yoon Seon-woo. Sa pagtalikod niya para umalis, hinawakan siya ni Don Sera. Sa sandaling ito, may isang kalmadong lalaki ang lumabas. Nang buksan ni Ji Yoon Seon-woo ang pinto, muntik na siyang masuka. Ang pangyayaring ito ay nag-iwan ng trauma sa kanya. Simula nang magtago si Don Sera sa basurahan para takasan si Kang Tae-joon, hinahanap na siya ni Kang Tae-joon. Biglang may isang eksena ang pumukaw sa kanyang hinala. Nang i-zoom in niya, napansin niyang nagpanggap si Don Sera na janitor. Sa oras na ito, nakikinig si Don Sera sa chismis ng mga babae sa tea room. Lumalabas na si Minister Kang Wansu ay hindi lang madalas na nanakit sa mga babaeng empleyado, kundi ginagamit din niya ang fountain pen na iyon para insultuhin ang iba. Sa oras na ito, nalaman ni Don Sera ang motibo ni Leon. Nang aalis na siya para mag-report, ibinalita niya ang kanyang pinakabagong natuklasan kay si Yoon Seon-woo at bigla namang dumating si Kang Tae-joon sa harap niya. Agad na tumakbo si Don Sera at hinabol siya ni Kang Tae-joon. Sinabihan siya ni Ji Yoon Seon-woo na pumasok sa banyo ng mga babae. Hindi niya inaasahan na si Kang Tae-joon ay isang halimaw na naglakas loob na pumasok kahit sa banyo ng mga babae. Naisa ng isara ni Don Sera ang pinto, ngunit huli na ang lahat. Hinawakan ni Kang Tae-joon ang kanyang pulso at tinanong kung siya ba ang babae sa nightclub noong isang gabi. Sa kabutihang palad, dumating si Yoon Seon-woo sa tamang oras at pinatulog si Kang Tae-joon gamit ang kamay ni Don Sera. Nag-aalala si Don Sera na nagtanong, hindi mo naman siya pinatay, di ba? Ngunit sinabi ni Ji Yoon Seon-woo na hindi niya nakontrol ang kanyang lakas at masyadong mahina ang kanyang suntok. Pagkatapos nito, ikinulong nilang dalawa si Kang Tae-joon sa banyo at nilagyan ng karatula na huwag gamitin. Ngunit paglabas pa lang nila, nakasalubong na nila ang kalihim ni Ji Yoon Seon-woo. Kalihim Kim Jae-ha, na may mukha ng pagkabigo, nagtiis ako sa hirap na pagsisilbi sa iyo araw-araw nang hindi man lang nababasa ang aking kamay, tapos anong ginagawa mo ngayon? Agad na binago ni Ji Yoon Seon-woo ang usapan at tinanong siya kung may nag-akusa ba kay Minister Kang Wansu kamakailan. Sabi ni kalihim Kim Jae-ha, wala, ngunit 2 buwan na ang nakakaraan, inakusahan ni Minister Kang Wansu si Department Head Jang Dong-hee. Ngayon, nag-resign na si Department Head Jang Dong-hee. Habang nagtataka pa si kalihim Kim Jae-ha sa amoy ni Ji Yoon Seon-woo, mabilis na binigyan siya ni Ji Yoon Seon-woo ng isang gawain na utusan siyang ayusin ang basurahan. Pagkatapos, natural lang na kinuha niya si Don Sera. Ngayon na ang oras para ibunyag ang katotohanan. Si Kang Tae-joon sa kabilang banda ay hindi madaling. Paglabas pa lang niya sa banyo ng mga babae, narinig niya ang masamang balita mula sa kalihim ng presidente. Natagpuan na pala ni Ji Yoon Seon-woo si Minister Kang Wansu. Bago pa niya ma-report, natuklasan na ni Ji Yoon Seon-woo ang buong proseso ng pagkawala ni Minister Kang Wansu sa loob ng lihim na daan. Si Department Head Jang Dong-hee, na nag-resign 2 buwan na ang nakakaraan, ay bumalik sa kumpanya. Una, pinainom niya si Minister Kang Wansu ng kape na may maraming sleeping pills. Pagkatapos ay inilagay niya ito sa isang karton at dinala sa hall. Malamang tulog pa rin siya sa loob ng karton. Ang dahilan kung bakit natuklasan ito ni Ji Yoon Seon-woo ay dahil narinig niya mula sa pinuno ng mga janitors na noong nakaraang gabi napilayan ang likod ng janitor habang tumutulong sa paglipat ng display screen. Sinabi ni Department Head Jang Dong-hee na tinulungan niya siyang itulak ang basurahan, ngunit nagtago pala siya sa loob at nag-post ng panloob na ulat ng katiwalian. Tungkol naman sa screen, inilipat lang ito sa hall ngayong umaga. Inamin ni Department Head Jang Dong-hee ang kanyang krimen at sinabing siya lang ang gumawa nito at walang ibang sangkot. Dahil pinilit siyang mag-resign ni Minister Kang Wansu, nagkimkim siya ng galit matapos siyang makinig sa usapan ni Kang Tae-joon at Minister Kang Wansu. Nalaman niyang alam ni Minister Kang Wansu ang tungkol sa korupsyon ni Kang Tae-joon at mga detalye ng lihim na pondo. Kaya, nais niyang gumawa ng 2 bagay ng sabay-sabay. Magpadala ng liham ng pag-akusa sa ilalim ng pangalan ni Minister Kang Wansu na hindi lang makakapaghati sa kanilang relasyon. Makakakuha pa sila ng parusa. Nagpadala siya ng post sa 1:00 ng umaga para matulungan sina Ana at Leon na maiwasan ang hinala habang sila ay overtime. Dahil noong siya pa ang department head, kailangan niyang panoorin si Minister Kang Wansu na inaangkin ang lahat ng kredito ni Ana
niya, kinukuha ang kanyang pananaliksik at mga resulta para sa kanyang sarili. Madalas din niyang insultuhin at gulo-guluhin si Leon, ngunit wala siyang lakas ng loob na ipagtanggol ang dalawa. Kaya, nakaramdam siya ng matinding pagkakasala. Tinawag din ni Ji Yoon Seon-woo ang dalawang biktima, sina Ana at Leon. Formal siyang humingi ng tawad sa kanilang tatlo at nangako na ipaglalaban ang kanilang hustisya. Pagkatapos, sa ilalim ng gabay ni Department Head Jang Dong-hee, narito sa loob ng kahoy na kahon si Minister Kang Wan-soo. Komportable siyang nag-inat at nang makita niya si Ji Yoon Seon-woo sa harap niya, gusto niyang tumayo, ngunit nabagok ang ulo niya sa kahoy. Agad na tinanong ni Ji Yoon Seon-woo ang ebidensya ng korupsyon ni Kang Tae-joon. Samantala, natagpuan ni Kang Tae-joon si Don Sera. Nang handa na siyang tanungin si Don Sera, dumating si Ji Yoon Seon-woo at tinawag si Kang Tae-joon. Nakatakas si Don Sera sa isa na namang pagsubok. Inamin ni Ji Yoon Seon-woo na si Don Sera ay kanyang tauhan at tinanong siya kung bakit nasa kanya ang kwintas na iyon. Ngunit nagulat si Kang Tae-joon. Hindi niya alam kung kailan niya nakuha ang kwintas. Sa sandaling ito, napagtanto ni Ji Yoon Seon-woo na hindi si Kang Tae-joon ang may-ari ng kwintas na ito, kundi ang kanyang ama, ang Vice Presidente. Dahil mahihirapan ng makatakas si Minister Kang Wan-soo sa pagkakataong ito, agad siyang nagulat sa ama ni Kang Tae-joon na natuklasan ng presidente ang korupsyon ni Kang Tae-joon. Pagkatapos marinig ang sinabi niya, nagalit ang ama ni Kang Tae-joon at inutusan si Minister Kang Wan-soo na tawagin agad si Kang Tae-joon pauwi. Nalaman ng Vice Presidente na iniimbestigahan ni Ji Yoon Seon-woo ang kwintas. Kaya, naghanap sila ng isang grupo ng mga taong walang kinatatakutan upang dukutin si Ji Yoon Seon-woo at nag-alok ng mataas na presyo na 500 milyon para sa buhay ni Ji Yoon Seon-woo. Samantala, ipinagdiriwang ni Don Sera ang kanilang tagumpay ngayon at hinila si Ji Yoon Seon-woo para kumain ng inihaw na pork belly. Habang umiinom sila ng alak at kumakain ng karne, naging mas malapit ang kanilang relasyon. Pauwi, sinasadya nilang hinahawakan ang kamay ng isa't isa. Sa oras na ito, nagbago na rin ang kanilang damdamin. Si Ji Yoon Seon-woo, bigla siyang nakakita ng ilang taong nakaitim sa unahan, hinarangan ang daan, at alam mong wala silang magandang intensyon. Kaya sinabihan niya si Don Sera na umuwi muna, hindi na niya ito ihahatid. Agad na nasira ang magandang atmosphere sa pagitan nilang dalawa. Nang hindi nasiyahan si Don Sera sa biglaang pagbabago ni Ji Yoon Seon-woo at lumingon, nakita niya ang isang grupo ng mga taong nakaitim na sumusunod kay Ji Yoon Seon-woo. Sa sandaling ito, napagtanto niya rin ang panganib. Bagaman napakalakas ni Ji Yoon Seon-woo, mahirap kalabanin ang isang grupo. Bukod pa rito, may dalang sandata ang kabilang panig. Ginamit ni Don Sera ang kanyang superpower at nakita si Ji Yoon Seon-woo na nasugatan sa tiyan, malubhang nasugatan at bumagsak sa lupa. Hinabol siya ni Don Sera. Kasabay nito, ibinigay din niya ang lokasyon kay Yang Jinmo. Sinasabi niyang mabilis silang pumunta para sa suporta. Naglipat si Don Sera ng isang kahon at tahimik na umakyat sa bintana. Nakita niya si Ji Yoon Seon-woo na sugatan at nakatali ng leader ng grupo. Ang leader ay tumatawag sa taong nasa likod at sinasabi na may kaunting problema sa pagdukot sa presidente at aksidenteng nagkaroon ng kaunting pinsala. Ngayon, nakita na ng presidente ang kanilang mga mukha. Kailangan niyang magdagdag ng pera. Nang marinig ni Kang Tae-joon na naging seryoso ang usapan, agad siyang tumayo. Natakot din ang kanyang ama. Kinuha niya ang telepono at sinabi sa leader na linisin ang gulo at huwag silang isama. Hindi rin naintindihan ng leader ang ibig sabihin ng linisin ang gulo at inakala niyang sinabihan silang tapusin na si Ji Yoon Seon-woo. Kaya, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ilagay si Ji Yoon Seon-woo sa isang fish tank. Basang-basa ng tubig si Ji-won. Tinanong niya ang boss ng sindikato kung magkano ang ibinayad para patayin siya. Inunat ng boss ang kanyang 5 daliri. Nang makita ito ni Ji-won, natawa siya. Ako, isang chairman ng pinakamataas na conglomerate, 500 milyon lang ang halaga ko. Kinamot ng boss ng sindikato ang kanyang ilong at nag-isip. Mukhang masyado akong maliit humingi ng bayad, naisip niya. Sinabi ni Ji-won sa kanya, pakawalan mo lang ako at bibigyan kita ng 5 bilyon. Nang sinabi ng boss sa kanyang mga tauhan na dalhin siya sa labas, isang malakas na pagsabog ang narinig. Ang ingranding pagdating ni Jinmo kasama ang dalawang babae. Nang makita ng mga tauhan ang sitwasyon, pinindot nila si Ji-won sa tubig at isinara ang takip ng tangke. Iwinagayway ng Ninja Turtle na si Jinmo ang kanyang nunchucks. Ang dalawang babae naman ay may dalang tirador at lumusong sa tubig para sumali sa laban, pansamantalang nakalimutan na iligtas muna si Ji-won na nasa loob ng tangke. Gusto nang pumutok ang kanyang baga sa ilalim ng tubig at mukhang malapit na siyang mamatay. Natuklasan siya ni Jinmo at mabilis niyang binuksan ang takip ng tangke upang iligtas siya. Mabilis siyang tinulungan ng sasakyan ni Ra na makalabas. Tinulungan sila ni Jinmo at Anna na makatakas. Gusto nilang ilihis ang atensyon ng mga goons, ngunit hindi sila pinansin ng mga ito at hinabol si Tae-yoon. Si Tae-yoon ay malubhang nasugatan at, dahil sa pagkakabagsak sa tubig, wala ng lakas. Mabilis siyang naabutan. Ginamit ni Tae-yoon ang lahat ng kanyang lakas para talunin ang kanyang mga kalaban. Una, sinabi niya kay Ra na mauna na at huwag siyang intindihin kung hindi ay pareho silang mahuhuli. Inakay niya ang lahat ng kanyang mga kalaban sa gilid ng isang bangin, kung saan siya ay nadulas at nawala ng walang bakas. Sa sandaling iyon, ang amo, naghanda ang mga nakaitim na lalaki na magpadala ng mga tao upang maghanap, ngunit umalinggaw ang isang
sirena. Kailangan nilang umatras sa harap ng tatlong tao. Naghanap si Ra at ang pulisya ng buong gabi, ngunit wala pa ring resulta. Kinaumagahan, ipinalabas sa Zihi ang balita tungkol sa pagkawala ng chairman ng Yungang Group. Naalala ni Ra ang eksena kung paano siya piprotektahan ni Seonwoo upang makatakas at naramdaman niya na hindi siya maaaring maghintay lamang at umasa sa pulisya. Kaya, bumalik siya sa lambak kung saan nawala si Seonwoo at naghanap ng mga pahiwatig gamit ang kanyang superpower. Bigla, nakita niya ang isang bahid ng kamay sa isang puno. Nag-aalala siyang tumakbo doon. Sa sandaling gusto niyang magpatuloy sa pagtingin sa paligid, nalaman niya na dumating din ang grupo ng gangster kahapon. Habang nahihilo siya, tinakpan ng isang kamay ang kanyang bibig. Si yun pala, nakasuot ng damit ng magsasaka at may suot na straw hat nang nakabitin si Yun. Sa gilid ng bangin, nakita niya si Secretary Kim na papalapit. Hinala niya na ang vice-presidente ang nasa likod ng mga goons, kaya pansamantala siyang nagbago ng plano at nagpanggap na patay. Gusto niyang makita kung ano ang susunod nilang plano. Pagkatapos, dinala niya si Ra sa villa kung saan nakatira ang kanyang ina bago siya pumanaw. Nang makita ang mga peklat sa kanyang katawan, nasaktan si Ra. Kinuha niya ang gasa at tinulungan siyang benda. Habang inilalagay ang gasa sa kanyang bewang, naging mas malabo ang atmosphere sa pagitan nilang dalawa. Biglang nakita ni Ra ang mga larawan sa mesa. Sinabi ni Seonwoo na ito ang lugar kung saan nakatira ang kanyang ina. Nang ang kanyang ina ay nagbubuluntaryo sa ampunan, kinuha niya ang litratong ito. Napagtanto ni Ra na ito ang ampunan kung saan siya nakatira noong bata pa siya at ang ina ni Seonwoo ang kanyang paboritong angel auntie. Noong bata pa siya, dahil may superpower si Ra at nakikita niya ang mga bagay na hindi nakikita ng iba, madalas siyang binubuli ng ibang mga bata at sinasabing isa siyang halimaw. Siya lang ang inaaliw at hinihikayat ng angel auntie na nagsasabi sa kanya na ito ay isang regalo mula sa Diyos at na siya ay isang napaka-espesyal na bata. Mula noon, nagpasya si Ra na maging isang espesyal na tao dahil kailangan niyang magpanggap na patay ng ilang sandali. Kaya kailangan nilang bumili ng ilang mahahalagang bagay. Dinala ni Ra si Seonwoo upang kumain ng maraming masasarap na pagkain na hindi pa niya natitikman noon at binilhan siya ng isang murang kamiseta na hindi pa niya nasusuot dati. Pareho silang nakasuot ng simpleng floral shirt at magkatulad na frog glasses. Ang eksena ay talagang kahanga-hanga. Maging ang matandang photographer ay hindi napigilan na kunan sila ng litrato. Nang matuklasan ito ni Ra, mabilis siyang tumakbo upang pigilan ang photographer dahil nagpapanggap si Yun na patay at hindi maaaring ibunyag na buhay pa siya. Biglang natuklasan ni Yun na maraming lumang litrato sa dingding. Baka may makita siya mula sa mga litratong ito. Matapos purihin ang kasanayan sa pagkuha ng litrato ng matanda, ngumiti siya ng malapad at ipinakita sa kanya ang mas maraming larawan. Bigla siyang may malaking nadiskubre. Lumabas na ang vice-presidente ay dumating dito 25 taon na ang nakakaraan. Bukod pa rito, ang nawawalang kwintas at ang ina niya ay nasa kanyang kamay din kaya posibleng siya ang pumatay sa ina niya. Upang makahanap ng ebidensya, kailangan muna niyang hanapin ang isa pang tao sa larawan. Sa sandaling ito, natutulog si Ra. Bigla siyang nakaramdam ng pagkabalisa. Nagkaroon siya ng isa pang bangungot. Sa pagkakataong ito, napanaginipan niya ang isang halimaw na may asul na mata na humahabol sa kanya. Nakita ni Yun ang kanyang nagdaramdam na mukha, kaya mabilis siyang lumapit upang aliwin siya at hayaan siyang humiga sa kanyang kandungan. Inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang mga daliri ni Ra. Sa ganoong paraan, sa wakas ay kalmado si Ra at nakatulog. Kinaumagahan, nagising si Ra na punong-puno ng sigla. Napansin niya na nanatili si Yun sa parehong posisyon kagabi. Hindi niya alam kung manhid ba ang kanyang paa. Tila may nagbabago sa pagitan nilang dalawa. Sa sandaling ito, biglang nakatanggap si Yun ng mensahe mula kay Jinmo. Biglang nagdaos ang kumpanya ng isang emergency shareholder meeting. Lumabas na ang mag-ama ay naniniwala na patay na si Yun, kaya tinipon nila ang lahat ng mga shareholder. Gusto niyang manguna na nagsasabing walang pinuno ang kumpanya. Nang itinaas ng lahat ang kanilang mga kamay upang bumoto at ang vice-presidente. Sa pakiramdam niya ay sigurado na ang kanyang posisyon. Bumukas ang pinto ng may malakas na tunog. Pumasok si Yun na nakasuot ng puti kasama ang kanyang kalihim at sira. Naramdaman ng lahat na parang nakakita sila ng taong nabuhay muli. Natapos ang pangarap ng vice-presidente at tiyak na hindi palalampasin ni Yun ang mag-ama na nagplano laban sa kanya. Sa huli, walang magawa ang vice-presidente kundi itulak ang kanyang anak. Bago umalis, sumigaw si Taejon na si Secretary Kim ang nagtrap sa kanya. Pinag-isipan ng vice-presidente ang buong kwento at naramdaman na baka may espiya sa paligid niya. Kaya, palihim siyang pumunta sa bahay ni Secretary Kim. Gaya ng inaasahan dito. Hindi lang may ebidensya ng pagbebenta ng marijuana ni Taejon, kundi may ebidensya din na nilulustay niya ang pondo ng kumpanya. Tila si Secretary Kim ay talagang isang espiya. Gayunpaman, nang makita niya ang larawan sa tabi ng kama, tila may nakita siyang kakilakilabot at natakot siya, kaya tumalikod at tumakas. Sa gabi, maingat na umuwi si Secretary Kim at nakakita ng ilang hibla ng buhok na hindi sa kanya sa kumot. Matapos tanungin ang driver, nalaman niya na ang vice-presidente ay nandito. Dahan-dahan niyang binuksan
naman ang kurtina at sa likod nito ay ang larawan ng Vice-Presidente. Matapos maranasan ang mga sandali ng buhay at kamatayan ng magkasama, sa wakas ay naging malinaw na sina Seonwoo at Ra ay nakita ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa at matapang na nagpahayag ng kanilang pagmamahal. Narating ng kanilang relasyon ang isang mahalagang tagumpay. Kinaumagahan, binigyan ni Secretary Pang Sitsi-yoon ng isang piraso ng impormasyon. Inimbestigahan nila ang mga rekord ng trabaho mula 25 taon na ang nakalilipas. Ang lalaking nakatayo kasama ang Vice-Presidente sa larawan ay ang kanyang driver. Habang naghahanap sila ng driver sa larawan, nakasalubong nila ang isang guro na nag-aalalang naghahanap ng estudyante. Masigasig na ginamit ni Ra ang kanyang superpower para tumulong at sa huli ay natagpuan ang bata na nagtatago sa isang butas. Lumabas na ang ina ng bata ay namatay kamakailan at gusto lang ng batang mas maging malapit sa kanyang ina. Inaliw ni Ra ang mahirap na bata at niyakap ito. Dahil din dito, sa wakas ay natagpuan nila ang driver. Kinuha ni Seonwoo ang larawan at direktang tinanong ang tungkol dito. Gayunpaman, ang driver ay nagsabi na mayroon siyang Alzheimer's disease at walang maalala, kaya pinalayas niya ang dalawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang batang babae na tinulungan ni Ra ay tumakbo papalapit at sinabi ni Ra na siya ang apo ng driver at sila'y magkasama. Nang malaman na ang dalawang tao sa kanyang harapan ay ang kanyang mga tagapagligtas, nagpa siya ang driver na sabihin ang totoo. Noong panahong iyon, pumunta siya at ang Vice-Presidente sa isang orphanage. Doon, dahil biglang sinabi ng Vice-Presidente na nais niyang ampunin ang isang bata na nagngangalang Kim Jong-min at ipadala siya sa ibang bansa. Kinuha ni Zee ang larawan ng kanyang ina at mga kapatid sa orphanage upang makilala ng tiyuhin. Agad na nakilala ng tiyuhin si Jong-min sa isang sulyap, ngunit bakit biglang nag-iba ang Vice-Presidente? Para pondohan ang isang bata na hindi pa niya nakikita, gumamit si Jinmo ng mga pamamaraan ng pag-hack upang suriin ang lahat ng impormasyon tungkol kay Dongmin. Gayunpaman, walang nahanap na record tungkol sa taong ito, na parang naglaho ito sa mundo. Nagpa siya sina Zee at Sera na mag-imbestiga sa orphanage. Pagbalik sa orphanage kung saan siya nanirahan ng maraming taon, labis na natuwa si Sera. Ngunit namatay na ang dating Dian. Hindi alam ng bagong Dian ang sitwasyon noon. Sinabi niya kay Sera na tanungin ang detective na kaedad ni Jongmin. Nang marinig ito, lumiwanag ang mga mata ni Sera. Agad niyang kinuha ang lunchbox at hinanap ang pulis. Mula sa pulis, nalaman niya na, sa katunayan, sila ni Jongmin ay nag-aaral sa iisang high school. Pagkatapos nito, agad silang nagmaneho papunta sa paaralan. Ngunit nalaman nila na nagretiro na ang punong guro noon. Sa kabutihang palad, ang kapalit na guro ay na-promote bilang punong guro. Mabilis na hinanap ni Zee ang punong guro. Sinabi niya na gusto niyang mag-donate ng isang gusali para sa pagtuturo. Nagulat ang punong guro nang marinig ito. Kaya nang tanungin niya si Dongmin, ikinuwento ng punong guro ang lahat ng alam niya. Sinabi niya na napakaganda ng mga marka ni Dongmin noon at gusto rin niya ang subject na itinuturo niya. Kahit na nanginginig ang ibang mga bata sa takot kapag naghihiwa ng palaka, kaya niyang gawin ito nang hindi nagbabago ang ekspresyon ng mukha. Inakala niyang mag-aaral siya sa medical school, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nang magkita sila muli 15 taon na ang nakalipas. Nagbago siya ng malaki, kaya halos hindi na siya makilala ng matanda. Bukod pa rito, nagpalit siya ng pangalan. Nang marinig ni Zee at Ra ang pangalan, nagulat silang dalawa. Sa kabilang banda, natapos na rin ni Jinmo ang kanyang trabaho sa paghula ng mukha at pag-aanalisa kung ano ang magiging hitsura ni Jeha pagkatapos ng 25 taon. Sabik siyang tumawag kay Zee, sabay nilang tinawag ang pangalan ni Kalihim Kim Jeha. Natuklasan ni Seonwoo na si Kalihim Kim ang susi sa katotohanan sa pagkamatay ng kanyang ina. Nang makita ni Kalihim Kim na hinahanap siya ni Seonwoo, prang kanyang inamin na siya si Jongmin, hindi maintindihan ni Seonwoo kung bakit namatay ang kanyang ina. Nag-aral siya sa ibang bansa sa tulong ng Vice-Presidente at nagpalit din ng pangalan. Ngayon, siya ay naging confident. Ng Vice-Presidente, sinabi ni Kalihim Kim na nagbabayad lamang siya ng utang na loob at wala na siyang alam. Siyempre, hindi naniwala si GV sa sinabi niya. Sinasabi ng kanyang intuwisyon na itinatago ni Kalihim Kim ang totoo. At ang totoo ay, nasaksihan ni Kalihim Kim ang pagpatay sa ina ni Seonwoo. Upang ipakita ang kanyang katapatan, siya mismo ang pumatay sa naghihingalong anghel. Akala niya, kapag naging kapakipakinabang siya, makukuha niya ang pag-aproba ng kanyang ama. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinanatili lang siya ng Vice-Presidente sa tabi niya para tulungan siyang makagawa ng magagandang bagay. Ngayon, natatakot ang Vice-Presidente na ipagpatuloy ni GE ang investigasyon. Pinilit niya siyang sumuko at akuin ang lahat ng responsibilidad. Sa wakas, napagtanto ni Kalihim Kim ang katotohanan. Para sa kanyang ama, isa lamang siyang tapat na aso. Sa loob ng 25 taon, tiniis niya ang lahat, ngunit itinapon lang siya nang wala na siyang halaga. Tinapakan niya ang larawan ng pamilya na may 3 tao. Mula ngayon, siya na si Kim Jeha. Kinabukasan, pinuntahan ni Kalihim Kim si Zee at lumuhod sa harapan niya. Sinabi niya na nakita niya mismo kung paano pinatay ng Vice-Presidente ang ina ni Zee, bagaman naisip niya na ang Vice-Presidente ang pumatay. Hindi pa rin matanggap ni Zee ang katotohanan matapos itong makumpirma. Ang tiyuhin na lubos niyang pinagkakatiwalaan at inasahan ay ang pumatay pala sa kanyang ina.
dapat niyang gawing magbayad ng nararapat ang vice-presidente. Sa pagkakataong ito, kahit si Sarah ay hindi na siya mapigilan. Gayunpaman, nang galit siyang pumunta upang hanapin ang vice-presidente, natuklasan niyang uminom ito ng sleeping pills at nagpakamatay. Nag-iwan din siya ng suicide note na inaamin ang lahat ng kanyang krimen. Hinawakan ni Seon-woo ang kwelyo niya at sumigaw. Sa kabutihang palad, nailigtas niya ang buhay nito. Ngunit habang lalong iniisip ni Seon-woo ang nangyari, lalo siyang nakakaramdam na may mali. Maliban sa sleeping pills, mayroon ding bote ng gamot sa alta presyon sa mesa. Kung may gustong mamatay, bakit pa niya iisipin ang kanyang kalusugan? Kaya pinuntahan niya ang detective. Matapos siyang mag-imbestiga, natuklasan na mayroong gamot sa alta presyon sa kanyang gulo. Kaya hindi ito pagpapakamatay kundi isang pagpatay. Inatasan niya si Detective Han na muling imbestigahan ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang ina 25 taon na ang nakalipas. Kasabay nito, sinadya niyang ibunyag ito kay Kalihim Kim. Mula sa kanyang kilos, napansin ni Ji-hee na may mali talaga. Kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na pumunta sa opisina ni Kalihim Kim at kumuha ng isa zero hibla ng kanyang buhok. Nais niyang gumawa ng test at sinadya niyang ipaalam sa kanyang mga tauhan ang kanyang kahinaan. Kaya kung si Kalihim Kim ang pumatay, tiyak na ibubunyag niya ang kanyang kahinaan. Upang gumaan ang pakiramdam ni Ji-hee, nagpa siya ang lahat na mag-camping. Sa sandaling ito, tumawag si Detective Han kay Ji-hee sa pag-aakalang may pag-unlad sa kaso. Tinawag niya si Jinmo upang sagutin ang tawag. Pagkatapos, biglang lumitaw ang isang lalaking nakaitim. Sa unang tingin, mukha siyang profesional na mamamatay tao. Sa kabutihang palad, nag-ensayo rin sina Ji-hee at Jinmo ng ilang kasanayan sa pakikipaglaban. Kaya nagsimula ang tatlong tao na maglaban sa tuktok ng bundok. Hindi inaasahang nakita ni Sarah ang eksenang ito. Noong una, akmang bababa na siya upang tumulong, ngunit nakita niya si Kalihim Kim na nakatingin sa kanila gamit ang isang teleskopyo. Sa sandaling nagkatingin sila, napagtanto ni Sarah na nakita na niya ang taong ito. Sa sandaling ito, nagising ang kanyang mga alaala sa pagkabata. Nalaman niya na noong bata pa si Sarah. Nasaksihan niya ang buong proseso kung paano pinatay ni Kalihim Kim ang ina ni Ji-hee. Sa kabilang banda, hindi na kayang labanan ng dalawa ang mga profesional na mamamatay tao. Sa kabutihang palad, dumating si Detective Han sa tamang oras. Nang kumalma, ikinuwento ni Sarah sa lahat ang lahat ng naaalala niya. Labis siyang nagsisisi na hindi siya lumapit upang tulungan ang sinuman noon. Si Sarah, na hindi maayos ang emosyon, ay dinala sa lihim na base. Ang iba naman ay nagmamadaling pumunta sa bahay ni Kalihim Kim upang arestuhin siya. Ngunit sa sandaling ito, walang tao sa bahay ni Kalihim Kim. Walang bakas niya. Nalaman na palihim siyang pumasok sa lihim na base. Plano niyang patayin si Sarah ng mag-isa. Sa ganoong paraan, wala nang testigo sa mundo. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa liig ni Sarah. Sinabi ni Sarah na sinabi na niya ang totoo sa lahat at walang silbi kung tutulungan niya siya. Biglang huminto si Kalihim. Nagpa siya siyang kidnapin si Sarah upang takutin si Ji-hee at pagkatapos ay patayin ang dalawa ng sabay-sabay. Sa ganoong paraan, hindi na siya mag-aalala pa. Tumawag siya kay Ji-hee at sinabi sa kanya na hawak niya si Sarah. Hiniling din niya na pumunta si Ji-hee ng mag-isa at walang kasamang iba. Kung hindi, papatayin niya si Sarah. Para sa kaligtasan ni Sarah, sumunod na lang si Ji-hee. Ngunit nang dumating siya sa itinalagang lugar, wala doon si Sarah. Galit na sinuntok at sinipa ni Seon-woo si Kalihim Kim. Mukhang malapit na ang tagumpay. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang itinaas ni Kalihim Kim ang isang remote control na may pulang ilaw. Nagulat si Seon-woo at inatras ang kanyang kamao. Kinuha ni Kalihim Kim ang kanyang cellphone. Malinaw na ipinakita ng larawan ang isang bomba at si Sarah na nakatali sa isang upuan. Binalaan niya si Seon-woo na huwag gumawa ng anumang mabilis na kilos, kung hindi, sasabog si Sarah. Walang nagawa si Seon-woo kundi hayaan si Kalihim Kim na suntukin siya. Nang sapat na si Kalihim Kim sa paghihiganti, inutusan niya si Seon-woo na lumuhod at magmakaawa. Nang makita niya si Ji-hee na nakaluhod sa harapan niya, labis siyang natuwa. Sa kabilang banda, si Sarah na nakatali ay ginamit ang kanyang superpower upang dahan-dahang gumalaw sa pader. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nadapa siya at nahulog ang takip ng bomba. Sa kabilang dako, mayabang na ikinuwento ni Kalihim Kim kung paano niya pinatay ang ina ni Ji-hee na trigger si Seon-woo at sinuntok niya si Kalihim Kim. At ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Seon-woo ay dahil sa inilabas ni Kalihim Kim ang kanyang galit sa limitasyon. Nang gusto ni Seon-woo na magpatuloy sa pagsuntok, sinipa siya ni Kalihim Kim at sinakal ng mahigpit. Sa mahalagang sandali, inawakan ni Sarah ang isang bato at pinukpok ang ulo ni Kalihim Kim. Nalaman na pinutol niya ang tali sa sulok upang iligtas ang kanyang sarili. Pagkatapos ay ginamit niya ang salamin upang makita ang sirang tali gamit ang kanyang superpower. Sa pamamagitan ng kanyang tapang, pinutol niya ito gamit ang isang gunting. Sa huli, tama ang kanyang hula at huminto ang bomba sa tamang oras. Pagkatapos ay tumakbo siya upang iligtas si Ji-hee. Sa wakas, nahuli si Kalihim Kim. Mahigpit na niyakap ni Ji-hee at Sarah ang isa't isa. Pagkatapos ng 25 taon, sa wakas ay nahuli niya ang pumatay sa kanyang ina. Ngayon sa buhay ni Ji-hee, lumitaw ang isa pang babae na nararapat sa kanyang pagmamahal at atensyon. Binigyan niya si Sarah ng isang kwintas. Ang kwintas na ito ay ang pinakamahalaga sa kanya dahil ito ang regalo ng kanyang ina sa kanya. Kaya labis na naantig si Sarah. Dinala ni Seon-woo si Sarah sa harap ng kanyang mga magulang at sinabi sa kanila na ito ang kanyang magiging asawa. Tiyak na magiging napakasaya ng kanilang kinabukasan. Nagkaroon si Ji-hee ng kanyang unang bakasyon pagkatapos ng 25 taon. Nagkasama silang dalawa na namuhay ng walang alalahanin. Sa pagtatapos ng sikat na istorya ng detective,
pa siya si Tsiyi na opisyal na magtatag ng isang detective club. Salamat sa panonood ng pelikulang ito. Magkita-kita tayo sa susunod na pelikula.